Lik Xiaoman, ano na naman ba tong eksenang ginagawa mo? Pa, hindi po ako nanggugulo. Ang 6 na taon at mahigit 2,000 beses na gumising ako ng alas 3 ng madaling araw. 20,000 piso lang ba ang halaga nyon? At sa paningin pa ng mga mismong taong pamilya ko. Ako pa ba ang gumagawa ng gulo ngayon? Malapit na ang bagong taon, kaya maupo muna tayong lahat para kumain ng sabay-sabay. At para pag-usapan na rin natin ang mga kita ng tindahan. Maayos naman ang benta natin ngayong taon, pero malaki rin kasi ang naging mga gastusin natin. Pagkatapos ibawas ang upa, kuryente, tubig, at pasahod sa mga tauhan, halos wala nang natirang kita. Sa lahat ng taong to, ako naman ang pinaka-aasahan mong manggagawa rito ng walang palya, di ba? Magkakapamilya naman tayo rito. Huwag lang ang kasalukuyan ang tingnan mo. Xiaoman, ito ang 20,000 piso, kunin mo to. Anong ibig sabihin nito? Anong ibig sabihin? Bayad yan sa lahat ng pagod mo. Naging abala ka rin naman sa buong taon. Dahil bagong taon na, binibigyan ka namin ng mas malaking aginaldo. Aguinaldo, Xiaoman. Huwag ka nang mag-isip ng kung ano-ano. Medyo gipit pa ang daloy ng pera ng pamilya ngayon. Kaya 20,000 muna ang maibibigay namin sa'yo. Isa ka namang babae. Libre naman ang pagkain at tirahan mo rito sa bahay. At wala ka namang masyadong malaking gastusin araw-araw. Hindi na maliit ang 20,000. Sa edad mong yan, maraming nagtatrabaho sa opisina ang hindi man lang makapag-ipon ng 20,000. Hindi ba't pinagkasunduan natin na magkakaroon ako ng parte sa kita sa katapusan ng taon? Iba ang usapan sa partehan ng kita. Pero kailangan mo ring tingnan kung paano ito hahatiin. Sina mama at papa ang nagtayo ng tindahang ito, at galing din sa pamilya ang puhunan. Ako ang nag-aasikaso ng mga papeles at nagbabantay ng kwenta sa unahan. At hindi rin biro ang pagod ko sa pag-aasikaso sa mga customer natin. Samantalang ikaw, doon ka lang naman sa kusina nagtatrabaho. At saka, wala ka namang inilabas na puhunan dito, di ba? Hindi ganyan ang usapan natin noong una. Ano ba ang usapan noong una? Ang sabi ninyo, magtutulungan tayong buong pamilya para mapalago natin ang tindahang ito. Pero ngayon, nagpupumilit ka pa rin kumuha ng parte sa kita. Kung ganyan, hindi na maganda ang nagiging usapan. Magkapatid tayo, huwag nating sirain ang samahan natin dahil lang sa pera. Bilang babae, huwag ka nang masyadong mapagkwenta. Ang kuya mo ang magtataguyod sa pamilyang to sa hinaharap. Ang pagtulong mo sa kanya ay pagtulong na rin sa pamilya natin. Alam kong ganyan din ang iniisip mo. Alam ni nanay na napapagod ka. Pero mabigat din ang dinadala ng kuya mo. Siya ang lalaki rito. Sa kanya pa rin aasa ang tindahang ito balang araw. Ikaw ang nakababatang kapatid. Hindi nakakahiyang tumulong sa pamilya. 6 na taon. 6 na taon yun ang sinasabi yan. Kaya palang bumili ni kuya ng bagong sasakyan. At ang hipag ko naman, nakakabili ng gintong pulseras. Pero pagdating sa akin na gumigising ng alas 3 ng madaling araw-araw, walang nagsasabi na babae ako. Noong nagbibiyak-biyak ang mga kamay ko sa tindi ng lamig ng taglamig, walang nagsabi na mag-aasawa rin ako balang araw. Noong napapaso ako sa mainit na singaw tuwing tag-init, walang nagsasabi na mabigat ang dinadala ni kuya. Pero ngayong, hatian na ng pera, bigla akong naging babae. Naging nakababatang kapatid, at naging taong aalis din kapag nag-asawa. Bakit ka tumatawa? Tinatawanan ko ang sarili ko. Sa loob ng 6 na taon, gumigising ako ng alas 3 ng madaling araw para magmasa ng harina, magtimpla ng palaman, magluto ng lugaw at magpatuklap ng mga nilutong syupao, maghugas ng mga kaldero at mag-imbentaryo ng mga paninda. Kung sinong suki ang ayaw ng sibuyas dahon, at kung sinong bata ang may allergy sa itlog, tanda ko lahat yan. Akala ko pamilya ako, kaya hindi ako humingi ng sweldo. Akala ko magkasama tayo rito, kaya hindi ko hinabol ang parte ko. Akala ko totoo yung sinasabi nyo na magtutuos tayo sa katapusan ng taon. Pero ang totoo pala, kapag trabaho ang usapan, pamilya ako. Pero kapag hatian na ng pera, babae lang pala ako. Lin Xiaoman, ano bang ipinagwawala mo ngayon? Kailangan pa nating magbukas ng tindahan bukas ng umaga. Simula bukas, hindi na ako pupunta rito. Ano nang sinabi mo? Kukunin ko ang pera. Hindi dahil tinatanggap ko ang halagang to, kundi dahil ito ang kabayaran nyo sa 6 na taon ko rito. Simula bukas, kayo na ang magmasa ng harina sa kusina. Kalokohan, kung hindi ka pupunta rito, paano na ang tindahan natin? Dati kapag nagdidilim ang mukha ni tatay, lagi kong nararamdaman na ako ang may kasalanan. Pero sa pagkakataong ito, payapa na ang loob ko. Kung kaninong tindahan to, siya ang mag-asikaso. Wala namang alam sa kusina ang kuya mo. May kalahating araw pa tayong magtitinda bukas. Naghihintay na ang mga kapitbahay na bumili ng almusal. Ang totoo pala, hindi ako mahalaga. Ang mahalaga lang pala ay kung sinong magmamasa bukas.
Kung hindi niya alam, pwede naman siyang matuto, Lin Xiaoman. Pinalaki ka namin ng ganito kalaki. Tapos ngayon, nakikipagkwentahan ka na sa amin. Kung pinalaki ako ng pamilyang ito, para lang pagtrabahuhin ng 6 na taon ng walang sweldo, tatanawin ko pa rin iyang utang na loob. Pero simula ngayon, hindi ko na kayang magbayad gamit ang natitira kong buhay. Xiaoman, ang babaeng may matigas na ugali, tiyak na mahihirapan sa huli. Xiaoman, huwag kang magmatigas. Kailangan mo pa rin pumunta rito bukas ng 3:00 ng madaling araw para magmasa. Hindi na ako pupunta, ma. Sa pagkakataong ito, hindi siya tumatakas. Kundi nabubuhay na siya para sa kanyang sarili. Sa loob ng maraming taon, ngayon ko lang naranasang magising ng kusa. Lin Xiaoman, sumusobra ka na. Bagong taon, kailangan mo ba talagang ipahiya ang buong pamilya natin? Dati, pakiramdam ko napakatahimik at napakalungkot ng lugar na to. Pero ngayon, nakakaramdam ako ng kakaibang kapayapaan. Xiaoman, nasaan ka? Nasa bahay. Pumunta ka agad dito ngayon din. Sinabi ko na kahapon. Hindi na ako pupunta riyan. Bakit ba ang bagal mo ngayon? Huwag ka nang magsalita ng ganyan dahil lang sa galit mo, pwede ba? Bisperas ng bagong taon ngayon. Naghihintay ang mga suki na bumili. Hindi na kayang asikasuhin ng kuya mo ang lahat. Masyadong maalat ang palaman ng siopao. Sunog pa ang lugaw. Bumalik ka muna rito para lang maitawid natin ang araw na to. Ma, pinababalik mo ba ako ngayon para tumulong? O para bumalik ako roon at magtrabaho na naman? Ano namang pagkakaiba nun? Pamilya naman tayo, Umuwi ka muna rito, saka na natin pag-usapan yan. Yan na naman ang sinasabi nyo. Pamilya naman tayo. May pagkakaiba ba? Bakit ba napakatigas ng ulo mong bata ka? Kanina pang umaga tumataas ang presyon ng tatay mo dahil sa'yo. Ang kuya mo nga, basang-basa na ng pawis sa pagtatrabaho. Tinatanong na nga ng mga kapitbahay kung bakit wala ka rito. Ano na lang ang iisipin ng ibang tao sa atin? Gaano pa ba kami katagal maghihintay sa'yo? Tinatanong nila kung bakit wala ako. Anong sinabi niyo sa kanila? Sinabi niyo sigurong nag-inarte ako, di ba? Ma, hindi ako nag-inarte. Aalis na po ako. Anong aalis? Lumaki ka sa pamilyang ito mula pa noong bata ka. May parte ka rin naman sa tindahan natin. Saan ka naman pupunta? May parte nga ba talaga ako sa tindahang yan? Xiaoman, hindi ito ang tamang oras para pag-usapan yan. Kung ganon, kailan ba ang tamang oras? Noong nagkwentahan ng kita sa katapusan ng taon, hindi ba pwede? Maging noong bisperas ng bagong taon, hindi pa rin pwede. Ibig sabihin ba, kapag kailangan lang magtrabaho, doon lang nagiging tamang oras? Xiaoman, buong gabi ka nang nanggugulo kagabi, hindi ka pa ba tapos hanggang ngayon? Wala naman akong ginagawang masama. Hindi lang ako nakabalik sa tamang oras para magmasa ng harina. Pa, hindi naman ako nanggugulo, Hindi nanggugulo, anong ginagawa mo ngayon? Alam mong hindi marunong sa kusina ang kuya mo, hindi ba? Alam mong masama ang pakiramdam ng nanay mo, hindi ba? Alam mong dagsa ang tao sa tindahan tuwing bisperas ng bagong taon, hindi ba? Alam ko po. Alam mo naman pala, pero bakit ganyan ka pa rin? Kasi, napapagod din ako. Sa nakalipas na mga taon, bihira lang akong magreklamo na napapagod ako. Dahil alam kong wala rin namang silbi kahit magsalita ako. Pagod? Ano naman kung pagod ka? Kapag pamilya ang nagpapatakbo ng negosyo, sino ba ang hindi napapagod? Ang kuya mo nga, araw-araw ding nakatayo doon sa harap. Nagreklamo ba siya kahit kailan? Di hayaan niyo siyang tumayo doon habang buhay. Lin Xiaoman, huling beses ko na itong itatanong sa'yo. Pupunta ka ba rito ngayon o hindi? Kung hindi, wag na. Sigurado ka na ba talaga rito? Opo, napag-isipan ko na. CJ, kung talagang kaya mo, huwag na huwag ka nang babalik dito. At huwag na huwag ka nang aasa sa amin sa kahit anong bagay sa buhay mo. Alam ko po. Hindi naman sa hindi ako natatakot. Natatakot akong tuluyan na akong itakwil ng mga magulang ko. At natatakot akong sabihin ng mga kapitbahay na suwail akong anak. Natatakot akong sabihan ng mga kamag-anak ko na isa akong walang utang na loob. Pero mas natatakot akong bumalik doon. Napatuloy na umasa sa perang limos lang sa akin sa katapusan ng taon. At marinig pa ang salitang, dapat magpasalamat ka na lang at huwag kang mapaghanap.
Hindi ka ba talaga pumunta sa tindahan? Paano mo nalaman? Gulong-gulo ang tindahan nyo ngayon. Umalis ang kalahati ng mga nakapila roon. Sinasabi ng kuya mo sa may pinto na nagmamaktol ka lang daw. Ang nanay mo naman, namumula ang mga mata habang sinasabing napakasuwayin mo. Alam na ngayon ng lahat ng kapitbahay. Nasaan ka ngayon? Doon ba sa inuupahan mong kwarto? Kumain ka muna. Ilang taon din akong araw-araw na naghahanda ng almusal para sa iba. Pero bihira lang ang may nagdala ng almusal para sa akin. Huwag mo lang titigan yan. Kahit titigan mo pa, hindi naman yan kusang papasok sa bibig mo. Hindi ito kasing bango ng sarili kong giling. Pero kahit paano, mainit naman sa tiyan kapag nainom. Ano ba talagang nangyari kagabi? Inilapag nila ang bank card sa harap ko. At sinabing 20,000 raw yun para sa lahat ng pagod ko. 6 na taon. Tapos 20,000 lang. Sabi nila, libre naman daw ang pagkain ko at dito rin naman ako nakatira sa bahay. Kaya malaki na raw yun. Bakit? Ginto ba ang kinakain mo o sa palasyo ka ba nakatira? Ang pinaka nakakainis doon, hindi yung binigyan ka lang nila ng 20,000, kundi ang katotohanang ikaw naman talaga ang bumubuhay sa kanila. Pero nagagawa pa rin nilang sabihin ng buong kumpansa na tumutulong ka lang naman. Hindi naman sa hindi mo alam kung paano magnegosyo. Sadyang matagal mo lang pinapatakbo ang negosyo ng ibang tao. Hindi naman sa wala akong kakayahan. Ang pagbili at paghahanda ng paninda, pati na ang lasa ng pagkain, kabisadong-kabisado ko higit sa kahit kanino. Wala lang talaga akong sariling tatak. O, ano nang plano mong gawin ngayon? Hindi ko alam. Binigyan nila ako ng 20,000 kahapon. Saka yung naipon ko ng patago nitong mga nakaraang taon na mahigit 30,000. Lahat-lahat ay mahigit 50,000 na. Pero ang pagrenta ng pwesto, pagbili ng mga gamit, pagkuha ng permit at pagbili ng mga paninda, lahat yan kailangan ng pera. Alam mo ba yung maliit na pwesto sa tabi ng tindahan ko? Yung malapit sa silangang gate ng elementary school. Yung dating nagtitinda ng mga piniritong tusok-tusok. Makailan lang, umalis na yung nangungupahan doon. Maliit lang ang lugar pero malakas ang dagsa ng tao kapag umaga. O, tingnan mo, nagkwenta ka na agad. Naisip ko lang naman. Ayos lang naman na isipin mo yan. Pero hindi ka na pwedeng bumalik doon. Para hayaan silang patuloy ka lang na gamitin ng ganyan. Natatakot ako na baka hindi magtagumpay. Bakit? Kaunti lang ba ang mga naitaguyod mo noong nasa Lynn's breakfast ka pa? Sa tingin mo ba, makakatayo pa rin ng maayos ang tindahang iyan itong mga nakaraang taon kung wala ka? Ikaw mismo ang bumuhay at nagpalago roon. Maganda ang pangalang Xiaoman Breakfast. Kung magbebenta ka ng almusal, mga siopaw, lugaw, soy milk at tea egg. Sa simula, mag-focus ka muna sa mga iyan. Kahit hindi kalakihan ang lugar na ito. Kaya mo ba talaga tong pasanin mag-isa? Bilang isang batang babae, 6 na taon akong nagtrabaho sa breakfast shop. Ako naman ang palaging namamahala sa kusina. Sige, hindi ko na ililihim sa'yo ang tungkol sa upa. Pwedeng buwan ng bayad, pero kailangan ng 1 buwang deposito at 3 buwang paunang bayad. Kung talagang interesado kang umupa, bibigyan kita ng 3 araw para pag-isipan ito. Kahit na walang kahit ano rito sa ngayon. Ito naman ay magiging sarili mong tindahan. Upahan ko na po. Ang bilis naman. Ganyan na lang. Hindi mo ba muna kakausapin ang pamilya mo tungkol dito? Huwag na po, Boss Lin. Nagawa ko na ang unang hakbang. Medyo kakaibang pakinggan ang Boss Lin. Para mabawi ko ang sarili kong umaga. Ang renta, mga gamit. Pagpapaayos, mga permit. At ang unang batch ng mga hilaw na sangkap. Galit na galit sa'yo sina Papa at Mama, hindi na nga sila makakain. Umuwi ka na bukas at humingi ng tawad para matapos na to. Dati, tuwing masama ang timpla ng mukha ni na Papa at Mama, ako palagi ang unang yumuyuko at humihingi ng tawad. At sa pagkakataong ito, ayoko nang sumunod lang ng sumunod. May mga taong nagagalit hindi dahil nagkamali ka, kundi dahil hindi ka na sumusunod sa kanila. Miss, ano pong kailangan nyo? Tingin-tingin muna po ako. Sige po, tingin lang po kayo. 6:00. Wala pa ring tao. Bagong bukas, opo, bago nga po. Soft opening po namin ngayon. Pasuyo nga po ng 2 siopaw at 1 baso ng soy milk.
Pwede na rin, kahit paano ay nakapagsimula na tayo. 23 siopaw ang nabenta. Kalahating kaldero ng lugaw ang natira. Isang balde ng soy milk ang natira. 90 egg naman ang nabenta. 108 yuan ang kinita natin. Pero mas mahal pa rito ang nagastos natin sa mga sangkap pa lang. Normal lang yan sa unang araw, huwag kang mag-alala. Pero iba pa rin ang alam mo lang sa tanggap mo na talaga. Napakasarap naman ng lasa, hindi mo naman kailangang pag-aanin ang loob ko. Ika-5 araw pa lang ng bagong taon ngayon at sumusubok pa lang tayo. Hindi pa nagbubukas ang mga paaralan at marami pa ang hindi nakakabali. Hindi na masama na nakabenta tayo ng 23. Bakit hindi mo na lang itabi para ibenta bukas? Ikaw pa naman ang pinakakailangan ng pera ngayon. Alam ko, pero hindi ko pwedeng sirain ang sarili kong patakaran. Ang pagkain, hindi dapat pinalilipas ng gabi. Ako po yung may-ari ng bagong bukas na kainan sa tabi. Soft opening po namin ngayon. Medyo na parami po ang gawa ko. Mainit-init pa naman ang mga siopaw na ito at hindi po kami nagtitira para bukas. Kung hindi po ninyo mamasamain, heto po, kainin ninyo. Hala, wag na po, nakakahiya naman. Hindi rin naman biro ang magtayo ng tindahan. Kakainin din naman po talaga namin ito. Sayang naman kung masasayang lang. Masarap itong siopaw. Punong-puno ang palaman sa loob. Ang sarap, malambot pa ang tinapay. Si Yaoman, natuloy ka talaga sa pagbubukas. Tita, napakaliit naman ang tindahan na ito. Sa ganito kaliit na pwesto, paano kakikita niyan? Ang laki-laki kaya ng dati ninyong pwesto. Doon na nasanay ang mga tao sa dati ninyong pangalan. Sa ganito kaliit na pinto, sino naman ang makakapansin sa iyo rito? Padalos-dalos talaga kayong mga babae. Sana nagpakumbaba ka na lang sa mga magulang mo, di ba? Bakit kailangan mo pang magpakahirap ng ganito sa labas? Hindi naman sa pinapagalitan kita ng tiya mo. Galit na galit ang mga magulang mo sa iyo nitong nakaraang 2 araw. Hindi man sabihin ng kuya mo, pero nasasaktan din siya. Isang dalaga tulad mo, nakikipagmatigasan sa sariling pamilya. Paano ka na niyan sa hinaharap? Hindi naman po ako nakikipag-away sa pamilya ko. At hindi pa ba pakikipag-away ang tawag mo riyan? Pati bagong taon hindi mo sinipot, tapos tumakas ka para magtayo ng sarili mong tindahan. Tiya, nagtatrabaho lang naman po ako rito. Bakit? Hindi ba trabaho rin naman ang ginagawa mo sa bahay? Sa bahay, hindi naman itinuturing na trabaho ang ginagawa ko. Nako, si Yaoman, wag mong sabihin yan. Pababayaan ka ba naman at pahihirapan ng mga magulang mo? Hindi ba tungkol lang naman yan sa usapin ng hachian sa kita? Pamilya kayo, bakit kailangan nyo pang magkwentahan ng ganyan? Ganyan din po ang iniisip ko noon. Kaya nga po, hindi ko na alam kung magkano ang talagang para sa akin. O sige, bahala ka, pag-isipan mong mabuti yan. Huwag lang sana na kapag hindi mo na kaya. Hindi po mangyayari yan. Ako ang may-ari ng tindahang ito, kaya ako ang may pananagutan dito. Muntik na akong hindi makapagpigil na lumabas at sagut-sagutin sila. Wala rin namang mapapala kahit makipagtalo ka sa kanila. Hindi ka ba galit? Siyempre, galit ako, sapagkat wala akong oras ngayon para magpatunay sa kanila. Kailangan kong mag-asikaso ngayon para mabawasan ang malulugi sa akin bukas. Ineng, mayroon pa ba nung siopaw na may karne kahapon? Opo, meron po. Bagong luto lang. Pabili nga ng 4. Saka 2 baso rin ng soy milk. Masarap ba yung may tokwa at sotanghon? Pwede nyo pong subukan. May laman po itong tokwa, sotanghon, carrots, at kaunting mushroom. Napakarap ng pagkakatimpla ng palaman nito. Mabango at masarap din ang soy milk mo. Ineng, ang galing mong magluto, ha? Sa susunod, kapag natapos naming walisin ang lugar na ito sa umaga, dito na kami didiretso para kumain. Sige po, mama, gusto ko po nung siopaw at lugaw kahapon. Pagka-uwi niya po kahapon, sabi niya masarap daw kaya nagpumilit talaga siyang pumunta rito ngayon. Medyo mainit pa po ang lugaw. Babawasan ko na lang po ang isasalin ko para sa bata. Ate, matamis po itong lugaw ninyong kalabasa. Matamis naman talaga ang kalabasa, wala po yung asukal. Walang asukal, Sige po, para naman sa bata, kaya hanggat maaari ay hindi ko talaga nilalagyan ng asukal. Kung ganoon po, mas kampante na ako sa susunod. Ija, may lugaw pa ba? Kakaunti na lang po, Lolo. Wala kasing gana kumain ang asawa ko nitong nakaraang 2 araw. Kumain siya kahapon ng lugaw ninyong kalabasa at sabi niya ay napakalambot daw nito. Lolo, pakiintay po ako ng 10 minuto. Naku, napakatapat mong bata, 87 yuan lang talaga ang kinita mo. Pero kahit papaano, kumita ka pa rin. Congrats, si Yaoman, opisyal ka ng kumita. Tingnan mo, si Yaoman, kaya mo naman pala eh. Ang 87 yuan na ito ay sarili niyang pinaghirapan. Hindi bigay o limos ng kung sino lang.
Ang bango naman ng siopaw na yan. Bagong luto po ang may karning baboy. Ang may tokwat sotangho naman po, 3 minuto pa. Ate, mailugaw na kalabasa po ba ngayon? Meron po. Pabili po ng 1 baso, yung walang asukal. Tanda niyo pa pala, talagang lugaw niyo na lang ang gusto niya ngayon. Sabi niya kasi, masyadong matamis sa ibang tindahan. Medyo mainit pa po ito, mag-iingat kayo sa daan. Kayo naman po sa likod, tito, ilan po ang sa inyo? Pabili po ng 6 na siopaw na karne at 2 basong gatas ng soya. Kayo po, tita, ano po ang sa inyo? May singkamas po ba itong palaman mong karne? Opo, nilagyan ko ng kaunting tinadtad para mas masarap nguyain. Ito namang palamang tokwa at sotanghon, binuhusan ba ng mainit na mantika at dahon ng sibuyas? Opo. Tita, nakakain na po ba kayo nito dati? Ikaw yung bunsong anak ni Mang Lin, di ba? Opo, ako nga po. Sabi ko na nga ba, pamilyar talaga sa akin ang lasang ito. Ilang taon na ang nakalilipas. Noong nagsisimula pa lang magbenta ng siopaw ang Lin's Breakfast. Gantong-ganto talaga ang lasa. Kalaunan niya, sinabi ko pa sa tatay mo, na talagang lalong sumasarap at hindi nagbabago ang kalidad ng siopaw ninyo. Sabi ng tatay mo, ang anak niyang lalaki raw ang nakaisip nito. Iha, noong nasa Haufu pa, ikaw talaga ang gumagawa niyan, di ba? Tulong-tulong po kaming gumawa roon. Hindi mo na kailangang pagtakpan sila. Ilang dekada na akong kumakain ng almusal dito. Kaya alam ko kung kaninong kamay talaga galing ang pagkain. Pabili nga ng 4 na siopaw at 2 mangkok ng lugaw. Alagaan mong mabuti ang tindahan mong ito. Dahil ang sariling lasa ng luto mo, hinding-hindi maaagaw ng iba. Mag-iingat po kayo, tita. Sino yung tita kanina? Dating suki sa lumang tindahan namin. Nakilala niya ang luto ko. Sabi ko na nga ba, ang totoong nakakaalam sa pagkain, hindi tinitingnan kung sino ang nasa harap ng tindahan. Kaya naman pala, ang mga niluto niya sa nakalipas na mga taon, hindi naman talaga nakalimutan ng mga tao. Sadyang inagaw lang ng iba ang kredito sa kanya noon. Xiao Man, narinig kong maganda raw ang takbo ng negosyo mo riyan. Ayos naman po. Sumasakit ang likod ng tatay mo nitong nakaraang 2 araw. Hindi rin kaya ng kuya mo kung mag-isa lang siya. Baka naman pwedeng pumunta ka rito sa tindahan natin tuwing umaga para tumulong kahit 2 oras lang. Pwede mo naman buksan ng mas huli ng kaunti ang sarili mong tindahan. Pamilya naman tayo eh. Kaya mo namang pagsabayin ang 2. Ma, 2 lang ang kamay ko. Ma, kung tutulong ako sa lumang tindahan natin tuwing umaga, sino naman ang magbubukas ng sarili kong tindahan? Bago pa lang naman yung maliit mong tindahan, okay lang kahit magbukas ka ng mas huli. Hindi pwedeng mapabayaan ang lumang tindahan natin. Bakit kapag sa tindahan ko na, okay lang na mapabayaan? Xiao Man, hindi naman sa ganoon ang ibig sabihin ni Mama. Kung ganoon, ano po ba talaga ang ibig ninyong sabihin? Xiao Man, huwag ka namang masyadong maramdamin. Talagang hindi marunong ang kuya mo sa gawaing kusina. Matanda na rin ang tatay mo. Hindi ba't dapat lang na bumalik ka para tumulong? Ma. Iyan ang pinakaayaw kong marinig ngayon. Ang salitang dapat lang, kaya kong bumisita para makita kayo ni Papa. Kaya ko ring bumili ng mga regalo para sa pamilya tuwing sasapit ang mga okasyon. Kapag masama ang pakiramdam ninyo, gagawin ko naman ang tungkulin ko bilang anak. Pero ang trabaho sa lumang tindahan, hindi ko nababalikan. Ganyan ka ba talaga kawalang puso? Ma, hindi sa wala akong puso. Hindi ko lang kayang magpatakbo ng sarili kong tindahan. Habang patuloy na binubuhay ang tindahan ni Kuya. Kuya mo yan. Magkapatid kayong buo. Wala namang magkapatid na nagkukwentahan ng ganyan. Kaya nga naging ganito ngayon dahil hindi natin nalinaw ang mga bagay-bagay noon. Nagbago ka na, ha? Ang nanay mo. Pinapabalik ka na naman. Kaya pupunta muna ako sa lumang tindahan tuwing umaga para tumulong ng 2 oras. Bakit hindi niya utusan ang kuya mo na pumunta rito ng 3:00 ng madaling araw para tumulong ng 2 oras? Kasi tingin nila hindi marunong si kuya. Kung hindi niya alam, di matuto siya. Ang sarap nito, hindi mamantika. May high cholesterol ang nanay ko, pwede niya tong kainin. Bagong produkto po itong veggie bun namin. Kakaunti lang po ang mantika niyan sa loob. Magaan sa tiyan, kaya magandang kainin sa umaga.
Yung dating ninja breakfast ng pamilya nyo. Bakit parang humihina na ngayon? Bumili ako roon kahapon ng 2 pork bone. Ang tigas ng balat, tapos ang alat pa ng palaman. Hindi naman ganyan yun dati ah. May kanya-kanya po kasing paraan ng paggawa ang bawat tindahan. Kung nagustuhan nyo po ang lasa rito, balik-balik po kayo. Marunong kang makipag-usap ng may respeto, Ija. Xiaoman, May kailangan ka. dami mong pakulo ngayon ah. Balita ko nga, marami ka nang naagaw na suki sa lumang tindahan. Hindi ko sila inagaw. Hindi ko sila inagaw. Ang dami ng suki roon na lumipat na rito sa'yo ngayon. Tapos sasabihin mong hindi mo inagaw. Kuya, desisyon po ng mga customer kung saan nila gustong kumain. Huwag mo akong daanin sa ganyang salitaan. Ang Linja Breakfast ang gumawa ng mga lasang yan. Tapos ngayon, ibinebenta mo rito. Hindi ba't nakikisakay ka lang sa pangalan ng pamilya natin? Dati, takot na takot siyang makipagkumpetensya sa kuya niya. Pero ngayon, bigla na lang siyang hindi na natakot. Kuya, itong mushroom veggie bun ay bago kong gawa nitong nakaraang 2 araw lang. Natikman mo na ba? Ang tinutukoy ko ay ang mga pork bone at soy milk. Ako ang nagtimpla ng palaman para sa siopao. Ako ang pumili ng mga soya para sa soy milk. Ako ang nagtantya ng apoy para makuha ang tamang luto ng lugaw. Sa nakalipas na mga taon, ako naman talaga ang gumagawa ng lahat sa lumang tindahan. Anong ibig mong sabihin? Sinasabi mo bang sa'yo lang umaasa ang lumang tindahan? Hindi ko sinabi yan, pero yan naman talaga ang ibig mong sabihin. Bakit? Sa tingin mo ba kung wala ako sa lumang tindahan? Kaya pa rin itong magpatuloy ng maayos. Hindi ba mas mabuti yon? Nitong mga nakaraang araw, hindi na makatulog ng maayos sina mama at papa dahil sa galit sa'yo. Pwede mo naman silang tulungan kahit kaunti. Bakit? Hindi ba ako tumutulong? Araw-araw akong nasa counter. E paano naman sa kusina? Hindi basta-basta ang trabaho sa kusina, hindi yan kayang gawin ng kahit sino. Kaya huwag mo nang sabihing tumutulong lang ako. Kailangan mo talagang makipagkwentahan ng ganyan sa sarili mong pamilya. Sa ngayon, ang malinaw na hangganan na iyan ang bumubuhay sa akin. Sige, kung talagang magaling ka, patakbuhin mo yan ng tuloy-tuloy. Gagawin ko ang lahat ng makakaya ko. Ang pagtatakda ng hangganan ay hindi naman nangangahulugang hindi na ito masakit sabihin. Ang tunay na hangganan ay kahit nasasaktan ka na, hindi ka naatras pa. Ang klasikong lasang Li, 12 taon ng tunay na tradisyon. Huwag kayong magpapaloko sa mga pakulo ng bagong kainan. Para sa tunay na klasikong lasa, doon pa rin dapat sa subok at lumang tatak. Xiaoman, ikaw ba ang tinutukoy dito? Ang sarap ay hindi idinadaan sa sigaw. Nakikita ang kalinisan at laging bago ang pagkain araw-araw. Maganda ang linyang iyan. Nakakapanatag ng loob ang isinulat mo rito. Mas mabuti ng malinaw kung ano ang kinakain natin para kampante tayo. Xiaoman, sikat ka na. Doon sa chat group ng komunidad at pati sa group ng mga magulang. Pinag-uusapan ng lahat ang inihahain mong agahan. Masarap at malinis, ganoon ba? Hindi ka ba natutuwa? Basta't pinapanatili ko lang ang sarili kong pamantayan, sapat na iyon. Hindi para yumaman ng sobra-sobra. Hindi rin para umasenso sa loob lang ng isang gabi. Pero kahit papaano, nakaraos at nabuhay. Bakit ang pula ng mukha mo? Sobrang pagod mo na yata. Ang init din, uminom ka muna ng tubig. Boss Lin, mukhang sumigla na ang maliit mong kainan, ah. Siguro nga. Xiaoman, sabi ng tatay mo, umuwi ka raw bukas ng gabi para maghapunan sa bahay. May kailangan tayong pag-usapan, kaya sana huwag ka namang sumimangot o magmatigas doon. Ang pag-uwi mo ay hindi naman nangangahulugang sumusuko ka, kundi para pag-usapan at linawin ng harapan ang lahat. Mahal, huwag ka munang magalit. Hintayin muna natin siyang makarating bago tayo mag-usap. Magkakapamilya naman tayo, walang bagay na hindi kayang pag-usapan ng maayos. Kapag nandito na siya, mag-usap tayo ng mahinahon. Ang salo-salong ito, gaya ng inaasahan, hindi lang ito basta simpleng hapunan. Bakit kailangan pang gumastos ng ganito? Pa, tita, nandito na si Xiaoman. Maupo ka, maupo ka. Itong mga nakaraang araw, laging ikaw ang binabanggit ng mama mo. Sabi niya, masyado ka raw busy kaya hindi ka man lang makauwi rito. Mukhang kahit wala siya rito.
Nakakapagluto pa rin naman ng pagkain sa bahay. Xiao Man, kumusta naman ang maliit mong tindahan? Ayos naman. Alainan, balita ko, pinipilahan na raw ang tindahan mo ngayon. Ganoon ba talaga kaganda ang takbo niyan? Medyo marami lang tao ngayon dahil kakaumpisa pa lang ng klase. Siyempre, dahil nasa harap ito ng paaralan, gusto lang nilang sumubok ng bago. Malalaman din natin paglipas ng ilang araw kung magtatagal yan. Lin Xiaoman. Matagal-tagal na ring bukas ang tindahan ni Papa. Dapat siguro ay lumipas na ang galit mo, di ba? Hindi ako galit. Hindi galit. Kung hindi ka galit, bakit ka nag-walkout noong mismong bisperas ng bagong taon? Kung hindi ka galit, bakit ka nagtayo ng kainan ng agahan malapit mismo sa lumang tindahan natin? Xiao Man, 3 kanto kaya ang layo ng kainan ko sa lumang tindahan natin. Alam mong hindi ang distansya ang tinutukoy ko rito. Kung ganoon, ano ba talaga ang tinutukoy mo? Xiao Man, huwag mo namang daanin sa init ng ulo ang pagsasalita mo. Pinauwi ka namin ngayong araw para maupo tayong buong pamilya at mag-usap ng maayos. Tumatanda na rin ang mga magulang mo. Hindi rin madali para sa kuya mo na mag-isang magtaguyod ng tindahan natin. Ngayong nagtayo ka na rin ng sarili mong negosyo. Siguro naman ay alam mo na kung gaano kahirap magpatakbo nito, di ba? Dahil mahirap ito, mas lalo mo siyang dapat maintindihan. Noong huling beses na nag-ayos ng kwenta sa katapusan ng taon ang kuya mo, ganyan din ang nangyari. Kaya lang, sa pagkakataong ito, wala na sa lamesa ang 20,000 piso. Kundi napalitan na ito ng isang lamesang puno ng mainit na pagkain. Talagang sobrang abala ng kuya mo nitong mga nakaraang araw at hindi na niya kayang mag-isa ang lahat. Nagrereklamo na rin ang mga suki sa lumang tindahan. Lumaki ka sa pamilyang ito mula nung bata ka pa, kaya hindi mo naman pwedeng basta na lang panooring gumuho ang pamilya natin. Pa, ano po ba nang gusto ninyong gawin ko? Pwede mo namang ituloy ang pagpapatakbo sa maliit mong tindahan. Pero tuwing dagsa ang tao sa umaga, bumalik ka muna sa lumang tindahan para tumulong. Pag-usapan na lang natin ang iba kapag naging maayos na ulit ang takbo doon. Pero dagsa rin po ang mga tao sa sarili kong tindahan tuwing umaga. Gaano ba kalaki iyang maliit mong tindahan? Ang lumang tindahan ang pinakaugat ng pamilya natin. Xiao Man, huwag mong kakalimutan kung saan ka nanggaling. Kaya po ba ang ugat ng pamilyang to, kailangan ako ang magbuhat tuwing madaling araw? Ano ng klaseng pananalita yan? Xiao Man, hindi naman ganoon ang ibig sabihin ng papa mo. Ang gusto lang naman niya, tulungan mo ang pamilya natin. Alam na rin ng kuya mo ngayon na sumobra ang mga nasabi niya noon. Saka, hindi naman niya sinasadya yon. Magkakapatid kayo, normal lang namang magkasakitan kayo ng salita kung minsan. Huwag mong sabihing tatanim mo talaga yan sa puso mo habang buhay. Bilang isang babae, huwag mong patigasin ng ganyan ang puso mo. Pagdating ng araw na mag-asawa ka, kami pa ring pamilya mo ang magiging sandigan mo. Sandigan. 6 na taon akong nagtrabaho para sa pamilyang ito. Pero noong binigyan niyo lang ako ng 20,000 sa katapusan ng taon, naging sandigan ko ba kayo? Bakit ba pera na naman ang sinasabi mo, bata ka? Hindi ba kaya tayo narito ngayon ay para pag-usapan ang bagay na ito? Kung hindi pala tungkol dito ang pag-usapan natin, aalis na lang ako pagkatapos kumain. Lin Xiaoman, kailangan mo ba talagang ipahiya ang sarili mong pamilya ng ganyan? Hindi ang pagsasabi ko ang nagpapapangit sa sitwasyon, kundi ang katotohanan ganito talaga ang nangyari. Tama na, noon, kapag hinahampas ng kanyang ama ang mesa, agad siyang yumuyuko. Pero ngayon, nakatitig lang siya habang nagtatanong, ano po nung gusto ninyong mangyari? Para saan yang hawak mo? Ito ang mga naitala ko simula nung 2 taon ko sa tindahan. Naitala ang alin kung ilang noodles ang nagagawa araw-araw, kung ilang siopaw ang naibibenta, Kung gaano karaming karne ang binibili. at kung gaano karaming paninda ang natitira. Pati na rin kung anong oras ako gumigising at nagsasara araw-araw. Noon, isinusulat ko ang mga ito para hindi ako malito kinabukasan. Pero ngayon, mukhang magagamit ko pala ito. Noong gabing iyon, 2 taon na ang nakalipas. Ika-26 ng ika-12 buwan ng lunar calendar. Alas 2:50 pa lang ng madaling araw, gising na ako. Gumawa ako ng 930 siopaw. Nagluto ng 4 na kaldero ng lugaw. At naghanda ng 3 balde ng gatas ng soya. At alas 10:40 na ng gabi nang matapos kong iligpit ang buong kusina. At noong gabing iyon, ito yung araw noong nakaraang tag-init nang umalis ang part-time na kinuha ninyo sa tindahan. Ako lang mag-isa ang nagpatakbo sa kusina ng sunod-sunod na 27 araw. Hindi naman sa ngayon lang ako natutong magbilang ng mga sakripisyo ko. Kaya lang, noong una, akala ko kasi kapag pamilya, hindi na kailangang magkwentahan. Hi, Xiao Man.
Bakit mo ba itinatala at tinatandaan ang mga iyan? Kapag magkakapamilya, tapos nagkwentahan ng ganyan kadetalye. Hindi ba nakakasira lang ng relasyon? Tita, noong hindi ko pa iyan kinukwenta. Ang sarili ko naman ang nasasaktan at nagdurusa. Pero hindi mo pa rin pwedeng gamitin ang mga iyan para gipitin sina mama at papa. Hindi ko sila ginigipit. Gusto ko lang magtanong ng malinaw, papa. Kung ang 6 na taon na ipinagtrabaho ko rito ay ituturing na sahod ng isang empleyado, magkano kaya ang dapat kong nakuha? Si Yauman, huwag ka namang maging ganyan kawalang katwiran. Hindi ako gumagawa ng gulo, kuya. At kung ituturing naman nakasosyo ako sa trabaho, paano naman ang hatian natin sa kita? Wala ka namang inilabas na pera, paano ka magiging kasosyo? Sige, wag na nating sabihin kasosyo ako. Kung hindi ako kasosyo, Sa loob ng 6 na taon na iyon, araw-araw, simula alas 3 ng madaling araw hanggang alas 10 ng umaga, nagpapakapagod ako ng hindi bababa sa 10 oras kada araw. Kung ibabatay sa karaniwang sahod ng tagatulong sa kusina, magkano kaya ang kinikita ko bawat buwan? Si Yauman, gusto mo ba talagang makipagkwentahan ng mga lumang issue sa pamilya? Hindi sa gusto kong magbilang ng mga lumang utang, kundi dahil lagi ninyong sinasabi na wala akong utang na loob, na nagre-rebelde ako at nanggugulo. At nakalimot na raw ako sa pinanggalingan ko. Gusto ko lang ipakita sa inyo kung ano ba talaga ang nakalimutan ko. Kaya naman ngayon, hindi ko hinihiling na bayaran ninyo ako para sa 6 na taon na buong pinagtrabahuhan ko. Ang sinasabi ko lang, huwag ninyo na akong pabalikin doon para magtrabaho ng walang bayad. Napakalaking kalokohan naman yan. Anong ibig mong sabihing libre? Pamilya mo naman ang tinutulungan mo. Kung ganoon, gusto ko lang magtanong sa iyo, tita. Kung si Pinsan ang magtatrabaho sa shop ko ng walang sahod, at sasabihin lang na pamilya naman tayo, papayag ka ba? Paano namang magiging pareho yon? Anong pagkakaiba roon? Si Yauman, para sa ikabubuti mo naman ang ginagawa ng tita mo. Alam ko namang para sa ikabubuti ko ang gusto ninyo. Pero sa susunod, bago ninyo isipin ang ikabubuti ko, pwede bang tanungin niyo muna ako kung gusto ko ba talaga, si Yauman? Bakit ka ba naging ganyan? May mga pagkukulang si mama noon. Pero hindi mo naman kailangang saktan ang puso ko ng ganyan. Ma, nasaktan din naman ako noon. Pero sinabi niyo sa akin na huwag ko na lang isipin yon. Ngayon, hindi naman ako nakipag-away o nagagalit. Hindi ko naman pinipilit na magkwentahan tayo agad. Ang gusto ko lang, maging malinaw ang limitasyon natin sa susunod. Masakit na ba sa puso ang ganoon? naniwala ako nang sabihin ni Papa na sabay-sabay na lang magkwentahan sa katapusan ng taon. Pa, talaga bang pinapansin mo pa ang mga dala niyang yan? Halatang matagal na niyang pinaghandaan to. Matagal na siyang nag-iingat laban sa sarili nating pamilya, kuya. Hindi naman sa nag-iingat ako sa pamilya natin. Natatakot lang ako na baka isang araw. Sabihin ninyong wala naman akong ginawa. Sino namang nagsabi na wala kang ginawa? Ikaw, sinabi mo iyon. Noong katapusan ng taon, sinabi mong taga-kusina lang naman ako. Sa totoo lang, maayos naman na may sariling shop na si Yauman ngayon. Kani-kanyang trabaho muna ang asikasuhin nyo. Hindi na kailangang pilitin pa siyang bumalik. Ano bang alam mo? May mga bagay talaga sa pamilya noon na hindi natin naayos. Alam ko. Anong alam mo? Alam kong ayaw niyo lang magsalita ng masakit ngayon. Pero paano kung magkasakit sina Papa at Mama sa sobrang pagod? Maghari na lang kayo ng magtatrabaho. Bakit? Walang bayad ba ang mag-hire ng tao? Gastos talaga yon sa negosyo. Napakadaling sabihin yan para sa'yo. Ngayong nakapagtayo ka lang ng maliit at bulok na shop at kumita ng kaunting pera, tinuturuan mo na kaming magnegosyo. Hindi kita tinuturuan. Sinasabi ko lang, Hindi niyo na ako pwedeng ituring na libreng trabahador. Sige, Yauman. ang galing mo na talaga ngayon, ah. Linhaw, tumahimik ka nga. Bakit naman ako tatahimik? Ano nang tatahimik? Akala lang naman niya ngayon, porket marunong lang siyang gumawa ng kaunting siopaw. Ang galing-galing na niya. Kung hindi dahil sa pag-ensayo niya rito sa bahay ng maraming taon, makakapagtayo ba siya ng sarili niyang tindahan? Tama ka. Dito nga ako sa bahay natuto at nagsanay. Kaya nagpapasalamat din ako sa pamilyang ito sa pagpayag na magsanay ako rito ng ilang taon. Pero ang husay ko, galing sa paggising ko ng alas 3 ng madaling araw para mag-ensayo. Hindi yon dahil nakatayo ka lang doon sa counter para mag-ensayo para sa akin. Tapos na akong kumain. Nasabi ko na rin ang lahat ng gusto kong sabihin. Si Yauman, aalis ka na agad. Kailangan ko pang magbukas ng tindahan bukas ng umaga. Hindi pa nga tapos ang pagdiriwang ng bagong taon, pero ang tindahan mo lang agad ang iniisip mo. Papa,
Noong una, ang tindahan lang ng pamilya natin ang lagi kong iniisip. Hindi naman siguro masama kung ngayon naman ay ang sarili kong tindahan ang isipin ko. Si Yao Man, parang bata lang kung umasal ang kuya mo. Huwag mo na siyang patulan. Mama, 32 na siya. Si Yao Man, At hindi na rin naman ako bata. Lanan. tapos na ba kayong mag-usap? Tapos na. Kumusta naman ang naging usapan? Hindi nila pakiramdam na may mali silang ginawa, pero nalinaw ko na ang lahat sa kanila. Sapat na iyon. Mas mahalagang nalinaw ang lahat kaysa sa pilitin silang umamin sa pagkakamali nila. Pinupuntirya ka talaga ng kuya mo, no? Nagsimula na siyang magbaba ng presyo. Hahayaan mo lang siyang magbaba ng presyo nang hindi ka sumasabay. Kung hindi ako magbababa, ang siopao na may karne sa kanila ay piso at 80 sentimo na lang. At ang sa iyo naman ay 2 piso at 50 sentimo, may laking 70 sentimo na pagkakaiba. Nariyan ang presyo ng karne, nariyan ang harina, at nariyan din ang pambayad sa gas, kuryente at tubig. Kung makikipagsabayan ako sa pagbaba ng presyo, alin man sa malulugi ako, o kailangang bawasan ang mga sangkap. Ayokong malugi at lalong ayokong magtipid sa mga sangkap. Nagbaba ng presyo ang lumang tindahan. Kailangan nating bawasan ang ihahandang paninda ngayon. Kumusta naman ang benta nitong mga nakaraang araw? Ayos naman, nakakaraos pa. Sa mga ganitong panahon, lalong hindi natin dapat hayaang mataranta ang sarili natin. Bawasan muna natin ang ginagawa natin araw-araw. Si Yao Man, may siopaw pa ba? Meron pa, saktong 4 na lang ang natitira. Akin na lahat yan. Kanina kasing umaga, dahil naghabol ako sa mura, bumili ako ng ilan doon sa lumang tindahan. Isang kagat pa lang ng asawa ko, sinabi na niyang hindi tama ang lasa. Sabi rin ng mga bata, ang onti raw ng palaman. May kani-kanya naman pong paraan ng pagluluto ang bawat tindahan. Hindi mo kailangang magdahilan para sa kanila. Sa tanda ko ng to, Kaya ko pa namang ipagkaiba ang mura sa talagang dekalidad. Itabi mo ako bukas ng 6 na siopaw at 2 mangkok ng lugaw, ah. Si Yao Man, sabi ng kuya mo, may ginawa ka raw na sistema para magpa-reserve sa tindahan mo. Pwede rin kayang gawin yan sa lumang tindahan. Umuwi ka rito kapag may oras ka para maipaliwanag mo naman. Kung dati siguro to, uwi agad siya, di ba? Nay, sarili ko pong diskarte ang mga to. Ang lumang tindahan, pwede naman nilang subukan mag-isa. Ano namang masama kung turuan mo siya, magkapatid naman kayo. May palihim-lihim ka pa riyan. Hindi po sa nagdadamot ako, Nay. Kailangan ko lang ding asikasuhin ang sarili kong tindahan. Talagang nililinaw mo na ang hangganan ninyo ngayon, ah. Opo. Kailangang malinaw ang lahat para hindi naman ako laging dehado. hindi naman sa hindi masakit. Pero hindi dahil masakit ay kailangan ko nang magparaya palagi. Kapag nagparaya ka ng isang beses, maulit at maulit lang yan. Sabi ko na sa'yo hindi magtatagal ang ganyang paraan niya ng pagbabawas ng presyo. Pinag-uusapan na nga sa group chat na hindi na maganda ang kalidad. May kani-kanyang gastusin at puhunan ang bawat tindahan. Hindi ka ba natutuwa roon? Siyempre, masaya. Sa wakas, narinig ko rin ang katotohanan mula sa iyo. Pero hindi dahil sa hindi na niya kayang lumaban. Kundi dahil hindi ako sumabay sa kabuluhan. Si Yao Man, Pa, maayos na ang patakbo mo rito, ah. Noong nagsisimula ka pa lang, araw-araw mo itong isinusulat. medyo madetalye man, kampante naman ang mga customer. Mabigat ang dinadalang pressure ng kuya mo nitong mga nakaraang araw. Huwag mo na lang sanang dibdibin kung medyo masakit pakinggan ang mga salita. Ngayon, kahit ba naman ang mga sinasabi ni tatay, ayaw mo na ring pakinggan. Nakinig naman po ako. Hindi ko lang alam kung paano sasagot. Kung na-stress si kuya, pwede naman siyang mag-aral. Pwede naman siyang kumuha ng tauhan. Pwede namang magbawas ng tinatanggap na mga order. Para naman magawa ng maayos ang trabaho. Pero hindi naman pwedeng sa tuwing mangyayari ito, sasabihin niyo na lang sa akin na huwag ko na lang dibdibin. O sige, sabihin mo nga, ano ba dapat ang gawin natin sa lumang tindahan ngayon? Ito ang unang pagkakataon sa nakalipas na maraming taon. Nakinausap siya ng kanyang ama tungkol sa lumang tindahan sa pamamagitan ng pagtatanong sa kanya. Bawasan muna natin ang mga paninda at pagbutihin muna natin ang mga siguradong kaya nating gawin. Huwag yung araw-araw ay binabago ang sistema. Dapat may sariling nakatabing supply para sa mga pre-order. Hindi ito dapat inihahalo sa mga ibinebenta ng harapan sa mga nakapila. At mas mabuti kung kukuha ng permanenteng tagaluto sa kusina. Kailangan ding mag-aral at matuto talaga si kuya sa pagluluto. Kung hindi, kahit gaano pa kagaling magsalita
salita ang nasa unahan, wala ring silbi kung hindi naman maayos ang kalidad ng pagkain. Mga payo lang naman po ang mga ito. Kayo pa rin po ang magdedesisyon kung ano ang gagawin ninyo. Sige, nakuha ko. Xiao Man, pagbutihin mo ang pagpapatakbo sa tindahan mong ito. Hindi ito isang paumanhin, at hindi rin ito pag-amin ng pagkakamali. Pero ito ang unang pagkakataon na hindi siya pinilit ng kanyang ama na bumalik. Ito ang unang beses na pumunta si tatay sa kanyang tindahan. At sinabi pa nitong pagbutihin niya ang pagpapatakbo rito. Hindi kayang burahin ng iisang pangungusap ang 6 na taon. Pero hindi niya maitatanggi na kahit papaano ay gumaan ang kanyang loob dahil sa mga salitang iyon. Maaaring magbago ang pagtanggap o pagkilala sa iyo ng ibang tao. Pero ang sarili mong katatagan ay hindi dapat magbago kailanman. Xiao Ma, bilis, tingnan mo ito. Bakit? Ano nang meron? Naghahanap ang daycare ng eskwelahan ng supplier ng almusal. Ito ay para sa regular na pagkain ng mga bata sa eskwelahan. Iba ito sa pagbebenta lang ng ilang. Xiao sa may tapat ng pinto natin. Hindi ba't para sa iyo talaga ang pagkakataong ito? Titingnan ko muna ang mga requirements. Ano pa ba ang titingnan mo riyan? Ikaw pa ba, Zheng Zhaoqi, napakalinis mo kayang magtrabaho. Maganda rin ang tingin sa iyo ng mga magulang. Siguradong matatanggap ka kapag nag-apply ka. Iba naman yung pwede kang mag-apply sa makukuha mo talaga ito. Ibang usapan na kung makakayanan ba natin yan. Natatakot ka na baka hindi mo kayanin? Kaya, ano ng plano mong gawin? Unang-una, kailangang tantyahin kung humigit kumulang ilang bata ang nasa morning daycare ng paaralan. Anong oras kukunin ang pagkain? At kung ano ang mas nababagay na kainin ng mga bata. Sa ngayon, gaano karami pa ba ang pinakamataas na kaya kong ihanda araw-araw? Gaano karami ang kaya kong tanggapin nang hindi naaapektuhan ang mga regular na customer? Boss Ma, anong ginagawa mo rito? Nabalitaan ko na magkakaroon daw ng taste test para sa almusal ng morning daycare sa paaralan. Gusto ko lang sanang itanong kung saan pwedeng magpalista. Ikaw pala yung madalas na binabanggit sa group chat ng mga magulang na tindahan ng almusal. Sa araw ng taste test, kailangan mong maghanda ng 20 sample ng pagkain. Sama-samang susuriin yan ng FEE ng paaralan at ng ilang mga magulang. Hindi lang naman lasa ang tinitingnan doon. Tinitingnan din ang nutrisyon ng pagkain at ang proseso ng paghahanda. At isa pa, mas pinahahalagahan namin ang pagiging maaasahan at pare-parehong kalidad. Ang pagkain ng mga bata, hindi pwedeng masarap ngayon tapos bukas hindi na maganda ang kalidad. Naiintindihan ko. Sa plano para sa almusal ng mga bata, hindi kami maghahanda ng malalaking meatbone, kundi maliliit na bon na lang at masusing kokontrolin ang temperatura. Ang soy milk naman ay gagawing kaunti lang ang asukal o kaya ay walang asukal. Babalatan na rin ang mga itlog ng maaga. May babala rin para sa mga may allergy. May label ang sibuyas, dahon at luya at walang kahit anong piniritong pagkain. Naghahanda ka ba para sa taste test sa paaralan? Alam mo rin, Alam na ng buong kalyeto, nagpalista na rin ang Lin's Breakfast. Pumunta sila sa tindahan ko kaninang hapon para bumili ng gatas. Sabi ni Lin Hao, ang pinipili raw ng paaralan para sa almusal ay yung mga may matatagal at sikat ng brand. ang gusto ng paaralan ay ang ligtas, dekalidad at mapagkakatiwala ang pagkain para sa mga bata. Hindi ito palakasan ng boses. Huwag kang magpaapekto sa kanya, sundin mo lang ang sarili mong diskarte. Hindi ba't parang pinaparinggan ka lang nila? Ayos lang yan. Kapag ganyan ka palagi, iisipin ng iba na madali ka lang apihin. Hindi naman nadadaan sa pasikatan lang ang bagay na ito. Sa araw ng taste test, ang pagkain mismo ang magpapatunay. Seryosong-seryoso ka naman yata rito. Mas mabuti ng handa para hindi ka bahan. Kapag napili ka, kailangan mo akong ilibre ng kain, ah. Sige, sagot ko. Ang dami mong inihanda, ah. Kailangan kasi para sa taste test. Dala ka pa talaga ng mga papel, hindi naman ito meeting. Labindalawang taon na kaming bukas. Alam yan ng mga kapitbahay rito. Walang masasabi sa reputasyon namin. May menu at listahan ba ng mga presyo? Paano naman ang kombinasyon ng pagkain para sa mga bata? Kung ano ang gustong kainin ng bata, yun ang ipapares namin. Kaya namin gawin lahat yan. May nakasulat ba kung ano ang pwedeng magdulot ng allergy? Simple at lutong bahay na almusal lang naman ang ginagawa namin. Hindi naman siguro ganoon kakomplikado yan. Ikaw ba mismo ang gumawa ng lahat ng ito? Opo, maliit pa kasi ang tindahan kaya wala pang nakatalagang tao para mamahala rito. Kaya isinulat ko muna ng malinaw ang bawat hakbang. 2 maliit na siopao, 1 baso ng soy milk at 1 itlog.
Tamang-tama lang ang ganitong dami. Pwedeng walang asukal ang soy milk. Paano kung hindi kumakain ng dahon ng sibuyas ang bata? Pwede nating gawing kaunti lang ang asukal bilang default. Kung gusto ng walang asukal, pwedeng sabihin ng maaga. Kung ayaw naman ng dahon ng sibuyas, pwede naming ihiwalay at lutuin ng wala yon. Pero kailangang sabihan kami isang araw bago nito. Paano kung biglang mawala ng kuryente sa mismong umaga? O kaya naman ay masira ang mga kagamitan? Gumawa na po ako ng plano para sa mga emergency. Kung sakaling magkaroon ng aberya sa supply, bago mag-alas 6 ng umaga, ay sasabihan ko agad ang mga guro at mga magulang na nag-order para hindi masayang ang paghihintay ng mga bata. Sa ngayon, hindi ko kayang lumampas sa 30 order ang masisiguro kong maihahanda ng maayos. Kapag lumampas doon, hindi ko muna tatanggapin sa ngayon. Mabuti at alam mo kung hanggang saan lang ang kaya mo. Ipapaalam namin sa inyo ang desisyon sa loob ng 3 araw. Magaling ka rin magpakitang tao, no? Kuya, hindi lang yan basta pakitang tao. Kung hindi pakitang tao, ano pala yan? Bahagi yan ng proseso. Tama lang na magpakapagod tayo pagdating sa pagkain ng mga bata. Ang detalyado ng paghahanda mo. Wala pang ang desisyon, nag-umpisa ka na agad mag-improve. Kahit hindi mapili, pwede pa rin gamitin. Kumusta po, Boss Xiaoman? Kumusta po, Teacher Wang? Lumabas na po ang resulta ng food testing dito sa paaralan. Matapos ang masusing pag-uusap ng committee ng mga magulang at ng mga guro, nagpasya kaming subukan muna ang iyong Xiaoman breakfast shop para sa isang buwang trial period. Magsisimula muna tayo sa 25 serving. Hindi naman ito marami, pero ang mahalaga ay maging consistent ito. Para sa detalye at kontrata, pumunta ka na lang sa paaralan bukas ng umaga para mapag-usapan natin, ha? Maraming salamat po, Teacher. Ang 25 serving ay hindi ganoon karami. Pero ito ang una niyang hakbang mula sa pagiging tagatulong lang, patungo sa pagiging isang taong formal at sadyang pinili. Lumabas na ang resulta. Lumabas na at ikaw ang pinili nila. Sabi ko na nga ba, aasenso ka talaga, Boss Lin. Hala, bakit ka umiiyak? Ayos lang yan, tahan na. Hindi ako umiiyak dahil sa sama ng loob, kundi dahil sa wakas. Matapos ang mahabang paghahambing, may isang taong malinaw at buong pusong pumili sa akin. Xiaoman, ikaw ba ang napili para sa almusal sa paaralan? Opo, susubukan muna ng 1 buwan. Kaya mo ba ang trabaho? Baka naman masyado kang mapagod. Sa pagkakataong ito, hindi na tinanong ng kanyang ina kung ano ang mangyayari sa lumang tindahan, kundi tinanong lang kung kakayanin ba niya ang trabaho. Kontrolado ko naman po ang dami ng lulutuin. Kaya ko naman po ito. Kung ganoon, mag-iingat ka sa kalusugan mo. Opo, salamat po, Nay. Ang tunay na paggising sa katotohanan ay hindi ang panonood lang ng walang pakialam kapag may problema ang pamilya, kundi ang pag-alalay kapag kailangan silang tulungan. At ang pagbibitiw kapag oras na para bumitaw. Ngunit hindi na siya kailanman magiging tao na sa tuwing may nagkakaproblema, ay basta na lang itutulak sa harap para mag-ayos at sumalo sa gulo ng lahat. Hindi naman sa natatakot siyang hindi ito kayang gawin, kundi natatakot siyang baka may bahaging hindi maging maayos at stable. 25 almusal, baka maliit lang pakinggan. Pero para ito sa mga bata, kaya hindi pwedeng magpabaya. Ang tunay na nagpapanatag sa kanyang kalooban, ay hindi magiging ang mga sinasabi ng ibang tao, kundi ang mga inaasikaso ko ngayon. Mukhang mas maaga po yatang nagising si Boss Xiaoman ngayon I-order po kasi para sa paaralan, kaya kailangang mas maaga. Kung ganoon, kailangan mo po talagang alagaan ang kalusugan mo. Nakarating ka po sa tamang oras, Boss Xiaoman. Sabi ko naman po, bago mag-alas 8 ko ihatid. Napakaayos at malinaw ng pagkakagawa mo rito. May label ang bawat kahon, gaya ng walang sibuyas, bawas tamis, at iba pa. Mahusay, natandaan mo talaga lahat. Siyempre, kapag may note, kailangan talagang tandaan. Xiaoman, busy ka ba ngayon? Ma, medyo masama po ang pakiramdam ko. Ano nang nararamdaman mo? Maliit na karamdaman lang po ito. Kung busy ka, wag na muna. Pupuntahan na lang kita mamaya para silipin ka. Ang mama mo. Hindi muna kami magbubukas ngayong tanghali. Wala naman talaga akong balak magbukas para sa tanghalian. Mag-aayos lang ako ng kaunti at aalis na rin. Ma, nag-check ka na ba ng temperatura mo? Hindi naman ganoon kalala. Mag-check ka muna ng temperatura. Ngayong araw, ang nililinis niya ay ang bahay ng mga magulang niya, hindi ang kusina ng lumang restoran. Medyo may sinat ka,
kumain ka muna ng lugaw. Pagkatapos, uminom ka ng gamot ayon sa direksyon. Xiao Man. Opo. Anong oras ka gumising kaninang umaga? Alas 2:40. Alas 2:40. Hindi pala basta-basta o madali ang lahat ng ito. Puro paghihirap pala. Huwag mo ring masyadong sagarin ang sarili mo. Mag-iingat po ako. Nandito ka pala. Masama ang pakiramdam ni Ma kaya pumunta ako para tingnan siya. Mabuti naman at dumating ka, sakto. Anong ibig mong sabihin sa sakto? May sakit si Ma ngayon at hindi rin makakatagal si Pa sa tindahan. Sumama ka sa akin sa tindahan mamayang hapon para ihanda ang palaman. Magsimula ka na munang tumulong magtimbang nito. Xiao Hao. Seryosong usapan ang sinasabi ko. Magulo na naman sa lumang tindahan nitong mga nakaraang araw. Hindi rin naman siya napili doon sa paaralan. Ngayong nakabalik ka na, ano naman ang masama kung tumulong ka? Kuya, pinapapunta mo ba ako sa lumang tindahan para bisitahin si Ma o para tulungan ka dyan? May pagkakaiba ba roon? Pareho namang pampamilyang usapin yan, pero may pagkakaiba. Kung masama ang pakiramdam ni nanay, kaya ko naman siyang alagaan. Kung magulo ang bahay, kaya ko namang magligpit. Kung kailangan ni nanay at tatay ng gamot, ako na ang bibili. Pero ang trabaho sa lumang tindahan. Hindi ako pupunta, Lin Xiaoman. Huwag ka namang masyadong walang puso. Lin Hao. Tay, huwag na po kayong magsalita. Tay, nagsasabi lang naman ako ng totoo. Hindi nyo ba alam ang sitwasyon sa bahay natin ngayon? Kung tumulong lang sana siya kahit kaunti, gugulo ba ng ganito ang lumang tindahan? Kuya, hindi magulo ang lumang tindahan dahil hindi ako tumutulong. Oh, bakit na? Dahil palagi mong iniisip na may ibang mag-aayos ng mga kalat mo. Anong ibig mong sabihin? Noong tumanggap ka ng mga order, inisip mo ba kung kaya ba yung ihanda ng kusina natin? Noong nagbaba ka ng presyo, kinalkula mo ba kung kakayanin pa ng puhunan natin? Noong nagtabi ka ng mga paninda, hindi mo naman ibinukod ang mga ito ng maayos. Ganyan din ang ginagawa mo ngayon sa pagpilit sa aking bumalik. Hindi mo naman gustong lutasin ang problema. Gusto mo lang humanap ng ibang sasalo ng mga problema mo. Ang galing mo nang magsalita ngayon, Hindi ko lang ito basta sinasabi. Dahil naranasan ko ng pasanin ang lahat ng iyan noon. Xiao Man, huwag mo munang intindihin ang mga problema sa tindahan. Ayos lang ako, wala namang malalang nangyari sa akin. Umuwi ka na muna ngayong hapon para asikasuhin ang mga gawain mo. Nay, kaya niyo po ba rito ng mag-isa? Naman, nandito naman ang tatay mo. Xiaoman, sige na, mag-asikaso ka na roon. Tay, hinahayaan nyo lang talaga siyang gawin ang gusto niya. Masama ang pakiramdam ng nanay mo. Hindi mo man lang tinanong kung uminom na ba siya ng gamot. Ang iniisip mo lang ay ang papuntahin ang kapatid mo sa tindahan. Amin ng nanay mo ang tindahang iyon. At ikaw rin ang paulit-ulit na nagsabing itataguyod mo ito. May sarili ng tindahan ang kapatid mo ngayon. Hindi siya yung tipo na pwede mo lang utusan at tawagin kung kailan mo gusto. Sige, kayong lahat naman pala ay nag-isip na ako ang may kasalanan. Xiao Hao, Ma, humiga ka muna. Bakit naman humantong sa ganito ang lahat? Masakit kapag nagkahiwalay. Pero kapag hindi, patuloy lang itong mabubulok sa loob. Xiao Man, hindi lang naman ngayon naging ganyan si Mama. Dati, hindi ba laging ikaw ang pinagpaparaya ni Mama? Tungkol naman sa kuya mo. Dati kasi, tiniis ko na lang ang lahat. Lagi ko kasing iniisip na dahil maasahan ka at madaling kausap. Hindi bale nang ikaw ang medyo malugi. Mainitin kasi ang ulo ng kuya mo. Sa kalalaki siya, kailangan niyang magtatag ng sariling pamilya balang araw. Ma, kahit naman ang taong maasahan, napapagod din. Alam na ni Mama. Uminom ka muna ng gamot. Kunan mo ulit ng lagnat mamayang gabi. Pag tumaas pa ang lagnat mo, pumunta ka na sa ospital. Huwag mo nang piliting tiisin. Tungkol naman sa nangyari ngayong araw, huwag mo na sanang dibdibin. Pa, alin po doon ang tinutukoy ninyo? Hindi naman po siya sumasagot ng pabalang. Natatakot lang siyang marinig muli ang mga salitang iyon. Kasalanan ni Papa, hindi ko kayo nagabayan ng maayos. Pa, hindi ko naman po gustong pakialaman ninyo si Kuya. Ang gusto ko lang, sa susunod, kung sino ang may gawa, siya ang managot. Alam ko. Mag-focus ka muna sa mga gawain mo sa paaralan. Huwag mong hayaang maapektuhan ito ng mga nangyayari dito sa bahay, ha? Maaaring hindi pa niya lubos na nauunawaan. Pero kahit papaano, nagsisimula na niyang mapansin. Kumusta? Ayos naman si Mama, may sinat lang. O, ang kuya mo. Pinapabalik niya ako sa lumang tindahan para tumulong. Sinasabi ko na nga ba? Tapos, hindi ako pumunta. Pinigilan siya ni Papa.
Himala yata, sumikat ba ang araw sa kanluran? Siguro hindi dahil nagbago ang araw, kundi dahil hindi na ako bumalik sa dati kong kinalalagyan. Siya Oman, mabuti-buti na ang pakiramdam ni Mama. Salamat sa pagod mo ngayong araw, pabalik-balik ka pa naman. Dati naman ay nagpapasalamat din si Mama. Pero madalas, sinasabi niya lang iyon bago ako utusan ulit. Tungkol sa mga gawain sa tindahan, gawin mo lang ang mga kailangan mong gawin, hindi ka na muna istorbohin ni Mama. Tia, gusto ko po sanang kumain ng siopao. Dahan-dahan lang sa pagkain. Papa, ang sarap po ng siopao na gawa ni Tita. Siya Oman, yuan-yuan. Nitong mga nakaraang araw, lagi nilang sinasabi na napakasarap daw ng almusal sa inyo, sabi ng mga bata sa eskwela. Gustong-gusto talaga nilang pumunta rito. O, sige, kain lang kayo kung nagustuhan nyo. Sa totoo lang, gusto rin sanang mag-adjust ng lumang tindahan ngayon. May mga bagay na hindi tama ang gawa ng kuya mo. Pero natataranta at nag-aalala lang din siya. Hindi ako naparito para pilitin kang bumalik. Gusto ko lang sanang magtanong, kung gusto ng lumang tindahan na kumuha ng isang kusinero, paano ba dapat ay set ang sweldo niya? At saka paano paghihiwalayin ang mga pre-order at ang mga order mismo sa tindahan? Pwede mo ba kaming bigyan ng gabay? Pwede ko kayong bigyan ng gabay. Pero hindi ko ibibigay ang buong proseso ng Sia Oman Breakfast Shop para lang kopyahin ninyo ng buong buo. Naiintindihan namin, dapat malinaw na ang sweldo bago pa magsimula. Ang oras ng trabaho, pati mga araw ng pahinga, overtime, at mga bonus, dapat nakasulat lahat yan. Ihiwalay ang mga pre-order sa mga order mismo sa tindahan. Tanggapin lang kung ano ang kaya ninyong gawin. Huwag kayong mangangako ng hindi sigurado tapos saka lang gagawa ng paraan kapag nagkaproblema. Kung paano ba talaga gagawin yan? Kailangan ninyong mag-adjust base sa sariling sitwasyon ng lumang tindahan. Kuya, kung talagang gusto mong mapaganda ang takbo ng lumang tindahan, hindi ang pagtatanong sa akin kung paano ang unang dapat mong gawin. Kung ganoon, ano pala? Ikaw mismo ang dapat pumasok sa kusina. Hindi mo naman kailangang maging kusinero habang buhay. Pero kailangan mo man lang malaman kung paano ihanda ang isang salang ng siopao mula sa pagmamasa hanggang sa pag-steam. At kung gaano katagal ang inaabot niyan bago mahango. Kailangan mong malaman kung bakit nasusunog ang isang kaldero ng lugaw. At kung bakit matabang ang isang timbang gatas ng soya. Kung hindi mo alam yan, mananatili ka na lang na tagasigaw sa harap na bilisan nila ang kilos. Papa, tama po si Tita. Sabi po ng guro namin, kailangang mag-aral mag-isa. Ah, naintindihan ko na. Isang buwan kaming nagtulungan, at maganda naman ang tugon ng mga magulang. Gusto sana naming mag-renew para sa pangalawang buwan. Pwede bang dagdagan at gawing 35 mula sa 25 order? Gusto ko sanang kumuha pa, pero 30 order muna ang pinakasigurado sa ngayon. Kapag pinadami ko pa, baka maapektuhan na ang mga customer natin dito. Natatakot din akong hindi maging maayos ang kalidad ng pagkain para sa eskwela. Ayaw mo bang tumanggap ng mas marami pa? Gusto ko naman, pero dapat siguradong kaya natin bago tanggapin. Dahil sa sinabi mong yan, mas lalo pa akong napanatag sa'yo. Siya Oman, dapat bumili ka na ng makina para tulungan ka sa pagmamasa. Baka mabugbog lang ang mga kamay mo sa labis na pagod. Nagkukwenta lang ako. Ikaw talaga, napakadetalye mo kung magkwenta. Noon kasi, hindi ako nagkukwenta kaya nadala na ako. Kung ganoon, magkwenta ka na ng mabuti mula ngayon. Bakit ba nakakapagod magmasa ng kwarta? Sa tingin mo ba madali ang tiniis ng kapatid mo noon para lang makaraos? Pa, may saysay pa ba na araw-araw mo akong ikumpara sa kanya ngayon? Hindi naman sa ikinukumpara kita sa kanya. Ang gusto ko lang ay seryosohin mo ang mga bagay-bagay. Ngayong araw, napasobra na naman ang pag-alsa ng kwarta ng kuya mo. Hayaan mo munang matuto si kuya ng dahan-dahan. Ngayon lang na-realize ng papa mo na hindi pala madali ang magtrabaho sa kusina. Siya Oman, huwag ka nang sumagot. Nagkukwento lang naman si mama sa'yo. Mas mabuti siguro kung kukuha tayo ng bihasang tagaluto para mas masiguro. Mag-ingat kayo ni Papa sa kalusugan nyo. Itinigil niya ang pagsasalita sa hangganan na nararapat lang para sa kanyang anak at hindi na nakialam pa sa lumang tindahan. Siya Oman, nakita mo ba ang group chat? Hindi pa. Nag-post ang Lee Family Jujube Shop ng promo para sa panggrupong order ng almusal. 50 pampamilyang breakfast pack, 4 na meat bun sa bawat set, 4 na gulay na bun at 4 na tea egg, 4 na baso ng soy milk. Ang kabuang halaga ay 26 na yuan.
kukunin na lang sa gate ng subdivision. 50 pampamilyang breakfast pack. Ibig sabihin, 400 bon, 200 itlog, at 200 baso ng soy milk. Kailangan pa iyong ispack at ihatid sa gate ng subdivision sa mismong oras. Napakarami niyan, kailangan pa nating asikasuhin ang regular na bentahan sa umaga. Problema pa ang kakulangan sa tao. Kailangan din ng maagang pagpapareserba at pag-verify kung sino ang mamamahala. Kailangan ding isipin kung ano ang gagawin kapag nahuli sa paghahatid. Kung kaya nating gawin, magandang pagkakataon ito. Pero kung hindi natin kaya, sakit sa ulo lang yan. Malaki-laki na rin ang nakukuha ninyong order sa panggrupong bentahan ngayon. Mas mabuting maghati-hati na ng trabaho ng maaga. Dapat bawasan ang ibinebenta sa mismong pwesto tuwing umaga. Ang mga pre-order ay dapat pack ayon sa numero, huwag mong hahaluin sa mga ibinebenta sa pwesto. Sinabi ko na sa tatay mo. Sabi ng kuya mo, alam na raw niya ang gagawin niya. Sa pagkakataong ito, hindi na raw siya kusang magpapadalos-dalos. Nagpaalala na siya sa kanila. Sila na ang bahala sa mga susunod na mangyayari. Nagtatanong na ang mga tao sa group chat. Hindi pa dumarating ang Linja breakfast. Papasok na sa eskwela ang mga bata. Nagsisimula ng magkagulo. Siya Oman, asikasuhin mo muna ang ginagawa mo dyan, dito sa atin. Nagkaproblema sa mga group buy order. Tumaas ang presyo ng tatay mo. Nakaupo lang siya sa tindahan, hindi pa rin umaayos ang pakiramdam. Pinagtutulungang sigawan ng mga customer ang kuya mo. Hindi rin magkatugma ang ilang mga order. Pwede ka ba ang malalabas si tatay? Nahihilo siya at namumutla ang mukha. Gusto ko siyang dalhin sa ospital pero ayaw niya. Pupunta na ako riyan ngayon din. Sa lumang tindahan ka ba pupunta? Masama ang pakiramdam ng tatay ko. Titingnan ko lang ang lagay niya doon. Hindi ko sasaluhin muli ang problema niyo. Sakto ang dating mo. Bilis, tulungan mo akong ayos ang mga order na to. Tay, ano pong masakit sa inyo? Wala to. Namumutla na nga kayo, tapos sasabihin niyo pang wala lang. Kailangan nating pumunta sa ospital ngayon din. Paano naman ang tindahan? Ikaw ang tumanggap ng mga order na yan, kaya ikaw ang mag-ayos. Lin Xiaoman, sa ganitong sitwasyon, ganyan pa talaga ang sasabihin mo. Kuya, pasensya na talaga. Pero ikaw ang may pananagutan sa tindahang ito. Ngayong masama ang pakiramdam ni tatay. Dadalhin ko muna siya sa ospital. Sabi ng doktor, ang biglang pagtaas ng presyon niya ay dahil sa sobrang pagod at matinding emosyon. Kailangan niyang magpahinga at uminom ng gamot sa tamang oras. Huwag kang magpuyat hanggang madaling araw. Pinagpilitan ni Lin Hao na kaya naman daw niyang gawin. Natakot din ang papa mo na baka masayang ang pagkakataon. Kaya hindi na niya napigilan. Ma, hindi naman dahil mas maraming pagkakataon ay mas mabuti na. Kapag hindi natin nakayanan, magiging sakit lang yan sa ulo. Noon pa lang, nakita mo nang magkakagulo ito, di ba? Nagpaalala naman ako. Noong nasa tindahan ka pa. Ikaw ba ang laging sumasalo sa lahat ng ganitong gulo? Sa wakas, naintindihan niyo rin. Lumipas na iyon. Pero sa susunod, hindi na dapat maulit ang ganito. Kumusta si Papa? Tumaas ang presyon niya. Sabi ng doktor, kailangan niyang magpahinga. Naasikaso na ba yung mga order sa group buy? Naibalik na ang bayad sa iba. May ilang customer pa na hindi masaya at humihingi ng kompensasyon. Hindi mo ba ako pwedeng tulungang tingnan kung paano ito ayusin? Hindi ba't ikaw naman ang pinakamagaling sa mga ganitong proseso? Una, ilista mo ang lahat ng mga order. Igrupo mo sa tapos na. May kulang na produkto, may maling produkto. At hindi pa nakukuha. Sa 4 na kategoryang ito. Pangalawa, humingi ka ng pasensya ng hayagan sa chat group. Ipaliwanag mo kung kailan maibabalik ang pera at kung ano ang kompensasyon. Pati na rin ang paraan nito. Pangatlo, huwag ka nang makipagtalo pa. Huwag mong isisi na nagmamadali lang ang mga customer. Pang-apat, asikasuhin mo at tapusin yan ngayong araw. Kung ganoon, tulungan mo na lang akong ayusin to. Hindi ako pupunta. Maibibigay ko lang sa iyo ang direksyon. Pero ikaw ang tumanggap ng trabahong ito. Kaya dapat ikaw mismo ang umayos nito. Gusto mo ba talaga akong makitang mapahiya? Kuya, Ang pag-ako sa responsibilidad ay hindi kahihiyan. Masyado kitang tinulungan noon. Kaya pakiramdam mo ngayon ay isang kahihiyan ang mag-ayos ng sarili mong problema. naintindihan ko na. Xiao Man, iniisip mo bang walang kwenta si Mama? Na kahit ganoon na ang ginagawa ng kuya mo, hindi ko pa rin siya napigilan. Ma, 32 na si kuya.
Hindi mo siya pwedeng protektahan ng habang buhay. Dati, lagi kong iniisip na dahil anak siyang lalaki, siya ang dapat magtaguyod sa pamilyang to. Pero sa nakikita ko ngayon, kahit sarili niyang mga problema, hindi niya kayang ayusin. Dati, lagi kaming natatakot na baka agrabyado siya. Pero ang totoo, ikaw ang sumalo sa lahat ng hirap. Nang marinig ko talaga ang ganyang mga salita, hindi pala ganoon kagaan sa pakiramdam tulad ng inakala ko. Mas naramdaman ko lang ang matinding pagod. Pa, nakalipas na iyon. Hindi pa nakakalipas. Alam kong hindi ganoon kabilis lumipas yon para sa'yo. Xiao Man, gusto mo bang maghapunan muna bago ka umalis? Kailangan ko nang bumalik sa tindahan para ihanda ang mga pagkain para sa eskwelahan bukas. Opo, sige, mag-iingat ka sa daan. Xiao Man, dahil pumunta ka ngayon. Nagpapasalamat si Papa sa'yo. Anak mo naman ako, pa. Alam ni Papa. Pero wala kang obligasyong mag-ayos ng mga kalat at gulo sa lumang tindahan. Kumusta? Ayos naman si Papa, walang malalang nangyari sa kanya. Paano naman yung lumang tindahan? Hindi ko pinakialaman. Tama lang yan. Hindi ka ba napapagod? Pagod din ako. O, bakit ginagawa mo pa rin yan? Kakain pa ng almusal ang mga bata bukas. Inasikaso na ng kuya mo ang sarili niyang problema. Sa wakas, sa pagkakataong ito, hindi niya isinisi ang lahat ng problema sa ibang tao. Ganyan naman talaga para dahan-dahang umayos ang lahat. Opo. Sinunod ko ang sinabi mo ngayon. Kumalma naman ng husto ang mga customer. Salamat. Medyo pilit at ilang pakinggan ang pasasalamat na yon. Walang anuman. Sa susunod, kwentahin mo muna ng maayos bago ka tumanggap ng order. Opo. Huwag lang kamay at pulso ang gamitin mo. Kailangan mong gamitan din ng puwersa mula sa bewang mo. Nagluto ng lugaw ang kuya mo mag-isa ngayon. Hindi naman nasunog. Pinatandaan sa kanya ng papa mo ang tamang sukat ng giniling na karne. May customer na dumating ngayon. Sabi niya, mas masarap daw ang siopao ngayon kumpara noong mga nakaraang araw. Pagkarinig niya ng kuya mo, nagmasa pa siya ng isa pang planggana ng harina nitong gabi. Si Chaliu, 2 oras lang dati. Ngayon, 3 oras na. Kaya dapat magbago rin ang bayad. Kay Xiao Man naman, isang dagdag na. Oras lang yon, magkakapit-bahay naman tayo. Bakit kailangan magbigay ng ganoon kalaki? Kapag laging nakakalamang, lumalabo ang pagsasama. Tama ka. Kapag lumabo, madali nang magkaroon ng lamat. Noon, nakaranas siya ng mga hirap na hindi masabi-sabi. Kaya ngayon, gusto niya malinaw ang lahat sa pera, sa trabaho, pati sa utang na loob. Xiao Ma, dapat mong i-apply ito. Malambot na pagkain at bawas sa asukal para sa mga matatanda. Malinaw at tapat na menu. Pagtugon sa mga reklamo sa mga lugar ng kuhaan ng pagkain. Hindi ba ito mismo ang mga ginagawa mo ngayon? Ang mga matatanda, mga nagtatrabaho, at mga estudyante ang 3 uri ng customer na pinakapamilyar sa kanya ngayon. Bawat pagkakataon ngayon, kinukwenta mo muna ng maigi. Gusto ni Chaliu na magbantay sa pamilyar na pwesto. Ako naman ang bahala sa kusina at sa mga pagkain para sa paaralan. Kung sa bahay lang, kailangan pa natin ng kahit isang katulong para sa almusalan ng komunidad. Kung hindi natin kukwentahin, madaling magkaproblema. Ang kuya mo na ang magsisilbing aral sa atin. Parang ganoon na nga. Huwag muna nating i-apply ang 3 lokasyon. Talagang napakaingat mo hanggang sa kaibuturan ng puso mo. Boss Xiao Man. Magandang araw po, Director Zhao. Nagsusupply ka pala ngayon ng almusal para sa morning daycare ng paaralan. At may 30 order na, pangalawang buwan mo na ba itong ginagawa? Inihahatid bago mag-alas 7:50 ng umaga mula Lunes hanggang Biyernes. Nagka-problema ba rito? Noon pong unang linggo, may isang beses na medyo napakainit ng pagkain. Nag-feedback po ang mga magulang na masyadong mainit noong nakuha ng mga bata. Kaya pagkatapos noon, inadjust ko po ang oras ng pag-impact. Ngayon po, pinalalamig muna namin ito sa tamang temperatura bago ilagay sa kahon. Nagsasabi ka naman pala ng totoo. Sa negosyo ng pagkain, imposibleng walang maging problema kahit kaunti. Ang mahalaga ay itinutuwid agad kapag nalaman na. Magandang ugali yan.
Interesado ka ba sa proyekto para sa almusalan ng komunidad? Opo, pero kinukwenta ko pa po kung gaano karami ang kaya kong tanggapin. Nagtatanong ang iba kung pwede pa bang dagdagan ang mga pwesto. Tanungin mo muna ang sarili mo kung ilan ang kaya mong tanggapin. Sa darating na Lunes ang pampublikong pagsusuri. Maghanda ka ng isang plano, hindi dahil sa kung sino ang may pinakamababang presyo ay siya na ang pipiliin. Ang mahalaga ay ang katatagan at ang serbisyo. Nababaliw ka na ba? Binigyan ka na ng pagkakataon sa proyekto ng komunidad, tapos 20 porsyon lang ang tatanggapin mo. Kayang siguruhin kapag 20 porsyon lang. Hindi ka ba natatakot na isipin ng komunidad na wala kang sapat na kakayahan? Natatakot. Pero mas natatakot akong hindi ko ito magawa. Ang linyang iyan, parang ikaw na ikaw talaga. Hindi kaya magmukha akong walang ambisyon. Hindi naman magmumukha kang ang maasahan. Kung kailangan mo ng maghahatid, kapag naghahatid ako ng data sa umaga, pwede kitang isabay na ihatid yan sa loob ng 1 linggo. Kapag naging matatag na ang takbo, saka ka na maghanap ng permanenteng tao. Hindi naman pwedeng libre lang iyon. Sige, pero araw-araw ang bayad sa paghahatid, kuya. Si Yaoman, nagpalista na rin kami. Sa pagkakataong ito, isang lugar lang para sa pagkuha ng pagkain ang kinuha namin para sa 25 porsyon. Nadala na kayo noong nakaraan, mabuti naman. Natuto na rin kaming ayusin at linawin ang mga bagay-bagay. Ang kapitbahay breakfast namin ay 12 taon nang nakatayo. Kilalang-kilala na kami ng mga kapitbahay. Nagkaproblema nga talaga ang maramihang order noong nakaraan. Gumawa na rin kami ng mga pagbabago. Sa pagkakataong ito, doon lang kami sa maliit na plaza ng Silangang Distrito. Hanggang 25 porsyon lang at hindi na kami tatanggap ng labis doon. Paano ninyo masisiguro na hindi na maulit ang pagkakamali sa mga order? Nilagyan na namin ng numero ang bawat order. Magkahiwalay na ang para sa nagpareserba at ang mga bumibili mismo doon. Ako na ang bahalang mag-check at sumuri. Si Lin Hao naman ang bahala sa paghahatid. Noong nakaraan, pinaghintay ninyo ng ganoon katagal ang lahat. Paano ninyo mapapaniwala ang mga tao ngayon? Noong nakaraan, hindi lang talaga ako handa. At hindi ko rin dapat tinanggap ang mga order na hindi ko naman kaya. Kaya sa pagkakataong ito, magsisimula muna kami sa maliit na bilang. Kung hindi pa rin namin ito magagawa, pwedeng-pwede nang bawiin ng komunidad ang aming kwalifikasyon. Sa kasalukuyan, ang Siaoman Breakfast ay may 30 porsyon ng pagkain para sa paaralan. At may 2 tao naman para sa mga nakareserbang almusal sa regular na palengke sa umaga. Para sa unang linggo ng pagde-deliver, pansamantalang tutulong muna si Xuyan. Bakit 20 order lang ang inilista mo? Kasi 20 lang ang kaya kong garantisadong maihanda ng maayos sa ngayon. May mga matatanda at bata sa mga pinagsisilbihan natin ng almusal sa komunidad. Pati na rin mga empleyadong nagmamadali sa pagpasok sa trabaho. Kung mahuhuli ang deliver o magkakamali sa order, o kaya naman ay lumamig ang pagkain, malaking abala iyon para sa kanila. Pero pwede naman nating dagdagan iyon sa susunod, di ba? Pwede naman, pero depende muna sa feedback sa unang linggo. Kapag naging maayos ang takbo ng 20, saka natin gagawing 30 order. Sa bawat 10 order na idaragdag natin, mag-aayos muna ako ng mga tao at ng mga lalagyan para mapanatiling mainit ang pagkain. Hindi ko ito biglang dodoblehin agad. Ipinagkatiwala sa atin ng komunidad ang mga residente rito. Hindi lang para bigyan tayo ng pagkakataong kumita, kundi dahil ibinigay nila sa atin ang kanilang tiwala. Kung ano lang ang kaya nating gawin, iyon lang ang sabihin natin. Kung hindi natin kaya, dapat sabihin agad natin ng maaga. Huwag nating gawing parang eksperimento ang tiwala ng mga residente. Tama ang sinabi mo, napakatotoo niyan. Masakit kasi ang mga ngipin ko, kaya hindi ko makain kapag medyo matigas ang pagkain. Kaya para sa pagkain ng mga matatanda, palagi akong maghahanda ng malambot na lugaw at maliliit na siopao na may gulay. Mas gagawin kong mas malambot ang balat ng siopao. At hindi ko rin gagawing masyadong mamantika ang palaman nito. Xiaoman, Bakit? Ano iyon? kung sinabi mo kanina na huwag nating gawing parang eksperimento ang tiwala ng mga residente, noong nakaraan niya, ginawa ko lang eksperimento ang lahat. Noong una ba? Palagi ko na lang bang iniisip na napakadali ng lahat? Hindi naman sa iniisip mong madali ang lahat noon, kundi alam mo lang na palaging may sasalo sa mga pagkakamali mo. Naintindihan ko na. Galing ito sa opisina ng komunidad.
Lugar ng kuhaan ng order para sa Xiaoman's breakfast stall sa maliit na plaza ng Silangang Gate. 20 order para sa unang linggo. At para naman sa lugar ng kuhaan ng order sa may terminal ng bus para sa chain bun shop, 30 order para sa unang linggo. May isa pang bahagi sa ibaba. Ang neighborly breakfast ay pansamantalang kasama sa ikalawang grupo ng mga tindahang obserbahan para sa pagsasaayos. Muling susuriin pagkaraan ng isang linggo. Pwedeng mag-apply para maging lugar ng kuhaan ng pagkain para sa mga aktibidad ng mga matatanda. Ibig sabihin nito, kahit pinili ka nila, hindi pa rin nila tuluyang tinanggihan ang lumang tindahan. Hindi ka ba natutuwa roon? Ang sarap sa pakiramdam. At hindi dahil hindi nila pinili si kuya, kaya masarap sa pakiramdam. Kundi dahil, ako ang pinili nila. Hindi ko kailangang sumakay sa kabiguan ng iba para lang patunayan ang sarili ko. Basta't pagusayan ko lang ang ginagawa ko. Pusang may pipili at pipili sa akin. Nakita ko ang pangalan mo sa anunsyo ng komunidad, Xiaoman. Congratulations sa iyo. Salamat po, ma. Nakita rin yon ng kuya mo. Sabi niya, tama lang na nag-ayos muna tayo ngayon. Noong nandoon ka pa sa tindahan, kung nakinig lang sana kami sa'yo noon, marahil hindi tayo umabot sa ganito. Ang mga salitang iyon ay parang isang napakanipis na karayom. Hindi ganoon kasakit ang tusok, pero napakalalim. Ma, hindi ko naman masasabing hindi na ako nasasaktan sa mga nangyari noon. Pero dahan-dahan muna nating ayusin ang lahat. CJ. Ang Xiaoman Breakfast Shop, mukhang seryosong maliit na kumpanya na talaga ngayon. Malayo pa po tayo roon. Gaano pa ba kalaki ang gusto mong marating? Gusto ko muna pong pagbutihin ang bukas. Alas 7:20 ng umaga. Sa maliit na plaza ng Silangang Gate, 20 order, 12 order para sa pagkain ng matatanda. 8 mabilisang kukunin para sa mga papasok sa trabaho. Kay Lola Zhang, kaunting asukal lang. Kay Tito Li, walang itlog. Kay Tita Wang, damihan ang lugaw. Mas kabisado mo pa yan kaysa sa system, Hindi tayo pwedeng magkamali ngayong nagsisimula pa lang tayo. Huwag kang mag-alala, masisiguro kong makakarating ang mga ito. Magaganda ang feedback sa group chat ng komunidad. Sabi ng lahat, masarap at hindi nakakasawa ang mga almusal sa Xiaoman Breakfast Shop. Mabuti naman kung ganoon. Xiaoman, pinupuri ka na nga ng buong komunidad, pero bakit parang kabado ka pa rin? Para lang sa araw na ito ang papuri. Kapag nagkamali tayo bukas, mapapagalitan pa rin tayo. Talagang ayaw mong bigyan ang sarili mo ng pagkakataong lumaki ang ulo, no? Hindi ko kayong maging kampante. Hahaha, Boss Xiaoman. Mas formal pa rito kaysa sa dati kong pinagtatrabahuhan, Kapag maayos ang sistema, walang malulugi. Sige, dahil sa sinabi mong yan, ayusin ko talaga ang pagde-deliver. Boss Xiaoman, kaya mo bang tanggapin yung order para sa mga merienda sa birthday party ng anak ko? Sa ngayon po, hindi muna ako tumatanggap ng ganyang order. Kapag sapat na ang mga tauhan at gamit ko dito, saka ko naumpisahan ang mga ganyang klase ng order. Haha, Boss Xiaoman. Bakit ayaw mo pang kumita ng pera? Ang perang hindi sigurado, madaling makasira ng tiwala sa huli. Ma, dumaan lang ako para bisitahin ka. Nag-almusal ka na ba? Maupo ka muna, ikukuha kita ng lugaw. Bagong hango lang to, dahan-dahan sa pagkain. Dati, walang nagtatanong kung sino ang nagpuyat para bantayan ang kaldero ng lugaw. Ma, bakit? May problema ba? Wala. Mainit lang tong lugaw. Alam niyang hindi naman talaga mainit ang lugaw. Pero hindi na lang niya ito binisto. Ma, doon ka muna maupo sa likod. Xiaoman, araw-araw ka bang nagsusulat ng ganyan karami? Opo. Hindi ka ba napapagod? Pagod po. Talagang nagkulang si mama sa'yo noon. Dumating ang mga salitang ito ng napakabigla at napakahuli na rin. Noon, laging iniisip ni mama na dahil babae ka, maintindihin ka at masipag. Kaya okay lang na gumawa ka ng mas marami. Ang kuya mo naman, mainit ang ulo at laging gustong magpasikat sa iba. Gusto na naman niyang magpanggap para lang hindi mapahiya. Kaya lagi ka naming pinagpaparaya sa kanya at hinahayaang gumising ng madaling araw-araw. Nakikita naman ni mama yun, ang mga paso sa kamay mo. Nakita ko rin yun. Pero lagi kasing iniisip ni mama, pamilya naman tayo, di ba? Kaya akala ko, hindi mo naman talaga iyon mamasamain. Ma, noon, ang pinakamasakit sa asin ay hindi ang pagod sa trabaho, kundi yung pagod na ako at nakikita niyo naman. Pero pakiramdam niyo pa rin tungkulin ko iyon.
Laging sinasabi niya noon na dapat maintindihin ang mga babae, na dapat nag-aalaga sa pamilya, at dapat laging nagpaparaya sa kuya. Pero ma, unang beses ko pa lang din namang maging anak. Haha. Ma, ayoko namang laging isumbat ang nakaraan. Pero ayoko ring magpanggap na walang mga lumang sumbatan sa atin. Kapag nagkasakit kayo ni Papa sa hinaharap, ako pa rin naman ang mag-aalaga sa inyo. Kapag may nangyari sa bahay, uuwi naman ako. Tuwing may mga okasyon, uuwi rin ako para makisalo sa inyo sa pagkain. Pero pagdating sa lumang kainan, hindi na ako babalik doon para ayusin yon. Kahit na hindi mapatakbo ng maayos ni kuya sa hinaharap, kahit na talagang magsara na ang lumang kainan, kahit na maging palpak siya, magiging resulta na iyon ng sarili nitong kapalaran. Sa lugar na yon, Hirap na hirap man, sa wakas ay nakalaya na rin ang anak ninyo. Hindi ka napipilitin ni mama na bumalik. Talagang hindi na. Salamat, mama, sa pagtulong mo rito sa kainan ko. Kailangan pa rin kwentahin ang sahod mo. Ako ang mama mo, tapos hihingi pa ako ng sahod sa'yo. mas maselan at detalyado ang patakbo mo rito kumpara sa lumang kainan. Naranasan ko na ang hirap kapag magulo ang sistema. Si Yauman, noong araw na nasa ospital tayo, pagka-uwi ni Papa ay matagal niyang pinag-isipan ang lahat. Noong nandoon ka pa sa lumang kainan natin, palaging iniisip ni Papa na mabilis kang kumilos at kaya mong tiisin ang lahat. Kaya hinayaan kanyang magpasa ng mas mabigat na trabaho. At kapag may mga bagay na hindi alam ni Kuya, iasa ka agad ni Papa sa'yo para ikaw ang sumalo. Ayaw aminin ni Papa yon noon. Para sa kanya, paano nga namang aaminin ng isang tatay na naging paborito niya ang isa sa mga anak niya? Pero kahit hindi niya aminin, hindi ibig sabihin hindi yon totoo. Si Yauman, humihingi ng tawad si Papa sa'yo. Ang paghingi ng tawad ng isang ama. Ang apat na salitang iyon, hindi niya man lang inakalang sasabihin niya noon. Papa, narinig ko po. Si Yauman, noon, iniasa ko talaga sa iyo ang maraming bagay. Iniisip ko palagi noon na nakakapagod din naman ang mag-asikaso ng mga customer sa harap. At inakala kong madali lang sa iyo sa kusina dahil sanay ka na. Nawala lang yon at hindi ganoon kahirap. Pero mayong isang buwan na akong nagtatrabaho sa kusina, doon ko lang nalaman na mali pala ako. Noong nangyari yung gulo sa maramihang order, kung tinulungan mo agad ako para ayusin yon. Siguro hanggang ngayon, hindi ko pa rin alam kung saan ako nagkamali. Tama ka. Hindi naman sa hindi ko kayang gawin yon noon, kundi dahil alam kong may sumasalo palagi sa akin. Sa susunod, ako na lang mismo ang mag-aaral. Pa, sumakit po ang kamay niyo sa pagmamasa kahapon. Sabi niyo pa nga po, siguradong masakit din para kay tita noon. Kahit marinig pa ni Tita Yuan, okay lang naman po. Tungkol naman sa lumang tindahan, pinag-usapan na namin ni Kinley. Balak naming bawasan muna ang mga putahe sa menu natin. Mag-focus muna kami sa pagpapaganda ng siopaw at lugaw. Sa mga order sa komunidad, hindi naman natin kailangang makipag-agawan sa dami. Kung hindi talaga kaya, huwag na nating tanggapin. Maganda nga ang ganyang naisip mo. Magbebenta rin ba ng pagkain pang komunidad ang lumang tindahan? Hindi ka ba galit? Kuya, hindi naman dahil iisang kalye lang, iisa lang din dapat ang almusalan dito. Kung mapapabuti mo ang sayo, kakayahan mo iyan. At kung mapapabuti ko rin ang sa akin, kakayahan ko rin naman yan. Nasa mga customer na kung sino ang pipiliin nila. Kasi noon, pati ang mga kakayahan ko, itinuring mo rin. Pagmamay-ari lang ng pamilya. Ang mga madaling araw nagising ako, ang hirap ng mga kamay ko, ang karanasan ko at ang mga desisyon ko. Lahat ng yan, pinaghirapan ko ng mag-isa. Hindi yan basta ibinigay o ipinamahagi sa akin ng kung sino lang. Ang totoo niyan, ayaw na ni Papa na hawakan mo pa ang lumang tindahan sa hinaharap. Kakabukas pa lang ng sarili mong tindahan at nagsisimula pa lang itong lumago. Hindi naman pwedeng bumalik ka pa rito para lang ayusin ang mga pagkukulang namin. Magandang pangalan yan. Si Yauman. Dahil kapag hindi pa lubusang puno, doon pa lang may dahilan para umasa. O ano, humingi na rin naman ng tawad ang papa mo, di ba? Kaya, pinatawad mo na ba siya? Hindi ko alam. Ayokong magtanim ng galit sa kanila habang buhay. Pero hindi ko rin maiwasan. Kasi porket humingi sila ng tawad ngayon. Tingin ba nila ay parang wala nang nangyari noon? Pwede namang tanggapin ang huling paumanhin. Pero hindi na kailangang bumalik sa dati ang buhay niya. Para sa mga nagpa-reserve, sa kaliwang bahagi po ang kuhaan. Sa mga bibili ng siopao dito, pumila po kayo sa kanan. Huwag kayong magmadali, Boss Xiaoman, marami pong siopao ngayon.
Boss Chen, bakit hindi ka nalang mamuhunan sa Xiaoman Breakfast Shop? Hahaha, naku, hindi ko kaya yan. Kumain lang ang alam ko, Ay, wag na po, hindi na kailangan. Tumutulong lang naman ako ng ilang oras tuwing umaga. At palagi niyo naman pong binabayaran ng maayos ang sweldo ko. Nako, hindi na kailangang magbigay ng bonus. Until you, iba ang sahod. At iba rin ang bonus. Boss Xiaoman, mayroon din ba ako? Paano naman ako, hahaha. Malaki ang naitulong mo sa akin ngayong taon. Xiaoman, para kang yung tipo ng boss na kapag kasama sa trabaho, ay talagang nakakapanatag ng loob. Ayaw niyang may sinuman sa almusalan ni Xiaoman. Ang maging tulad ng dating Lin. Xiaoman, ayos lang yan. Teka, magandang araw ngayon ah. Huwag kang umiyak, haha. Dati, akala niya kapag umalis siya sa bahay ay mag-isa na lang siya sa buhay. Pero kalaunan ay napagtanto niya na kapag nakatayo ka na ng matatag, makakatagpo ka ng mga bagong kabutihang loob at masasandalan. Xiaoman, pinadalhan kita ng kaunting dumplings. Salamat. Anak, hindi naman kita pinapauwi para lang tumulong. At lalong hindi para bayaran ang kahit ano. Sadyang napag-usapan lang namin ang papa mo. Noong nakaraang taon, nakakahiya talaga ang 20,000 piso na yun. Walang gaanong laman ang card na ito. At hindi nito matutumbasan ang 6 na taon mo. Hindi rin kami makakapagbigay ng malaking halaga ngayon. Kaya 100,000 muna ang maibibigay namin sa iyo. Hindi ito limos, kundi pananagutan namin na dapat naming ibigay sa iyo. Hindi niya inasahan. Nakusa itong ituturing ng mga magulang niya bilang isang pananagutan na dapat nilang harapin. Ma, tatanggapin ko po ang perang ito. Pero hindi dahil mabibili nito ang nakaraan. Kundi dahil sa wakas ay handa na ninyong harapin ang bagay na ito. Bilang isang pananagutan na dapat ninyong harapin. Napadala na ang 100,000 yuan na kabayaran ng mga magulang sa almusalan ni Xiaoman. Ikaw na ang magdesisyon sa pondo para sa pagpapalaki ng tindahan sa susunod na taon. Suportado ka ni Mama. Xiaoman, abala ka ba bukas? Abala dahil marami kasing pre-order para sa ika-29. Sa 30 naman, kalahating araw lang kami bubukas sa umaga, tapos magpapahinga na sa hapon. Kung gusto mo, umuwi ka para sa hapunan ng bagong taon. Pero kung pagod ka, sa unang araw o sa ikalawang araw ka na lang umuwi. Hindi naman natin siya minamadali. Noon, kapag pinapauwi siya ng pamilya, Hindi man lang tinatanong kung gusto niya ba o hindi. kundi sinasabi agad na kailangan niyang bumalik. Uuwi ako sa hapon ng bisperas ng bagong taon. Sabi ng nanay mo, formal ka raw ihahandog ng tsaan ng kuya mo ngayong bagong taon bilang paggalang. Napakaraming gulo sa pamilya natin noon, dahil lang sa hindi naging formal ang lahat. Maging ang paghihirap ay hindi kinilala. Ang sahod ay walang kalinawan. At kapag may nagkamali, walang formal na paghingi ng tawad. Lanan. Para sa iba, parang normal lang ang mga salitang yan. Pero para sa kanya, ibig sabihin yan ay sa wakas. Nakita at nirespeto na rin ang mga hangganan niya. Yuan, tita, dahan-dahan lang po. Sinubukan kong gumawa ng ilang siopaw, tikman niyo nga kung masarap. Ano sa tingin mo, di hamak na mas maganda to kaysa sa una mong gawa? Xiaoman. Noong nasa lumang tindahan pa tayo, marami akong pagkukulang sa'yo. Ang dami mong ginawa para sa atin. Pero binaliwala ko lang ang lahat ng yon at inisip na tungkulin mo talaga. Marami akong nasabing masasakit na salita sa'yo. At pati ang mga dapat na responsibilidad ko, ipinasa ko sa'yo. Patawad. 1 taon na ang nakalipas, ang ibinigay sa kanya ay parang pampalubag loob lang para mapagbigyan siya. Pero ngayon, ang inihahandog sa kanya ay ang matagal nang nararapat na pagkilala. Narinig ko. Mula ngayon, ako na ang magbabalikat sa mga problema ng lumang tindahan. Pag hindi ko na kaya, hihingi ako ng tulong. Pero dapat malinaw ang lahat bago ako magpasaklolo. Hindi ko nahahayaang may sumalo sa akin ng walang kapalit. Alam ko. Ha? Ha 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 ha. Nandyan pa rin ang lumang tindahan, at nandyan din ang Xiaoman Breakfast Shop. Sa wakas, hindi na sila naglalaban kung sino ang lalamon sa isa't isa, kundi bawat isa sa kanila ay may sarili ng pananagutan. Kanya-kanya na silang nagpapatuloy sa pag-unlad.